Ang pamilyar na tunog ng pag-ubo sa kabilang linya ay parang pinong karayom na tumusok sa puso ni Marisol. Pinilit niyang pasiglahin ang kanyang boses, isang talento na sa loob ng 5 taon ay pinilit niyang hasain. Tay, okay lang po ba kayo? Uminom na po ba kayo ng gamot? Sunod-sunod niyang tanong, habang ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela ng kanyang lumang kotse. Okay lang ako, nak, sagot ng kanyang ama, si Mang Lito. Ang bawat salita ay may kasamang bahagyang paghingal. Huwag mo na akong alalahanin. Ikaw ang mag-iingat dyan sa daan. Malakas pa naman ang ulan kagabi. Napangiti si Sol ng mapait. Kahit kailan, siya pa rin ang inaalala nito. Opo, Tay. Papunta na po ako sa meeting ko. Malaking kliyente po ito, Tay. Kapag nakuha ko to, malaking tulong sa mga bayarin natin. Isang saglit na katahimikan ang namagitan, tanging ang mahinang ugong ng aircon ng sasakyan ang maririnig. Alam ni Sol kung ano ang iniisip ng kanyang ama. Ang salitang kliyente, komisyon, pera lahat ng iyon ay may dalang pait sa kanilang pamilya. Mag-iingat ka, Sol, muling sabi ni Mang Lito, at sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kahulugan. Huwag kang masyadong magtitiwala. Opo, Tay. Ako na po ang bahala, sabi niya. Kahit ang totoo, ang bigat ng pangakong iyon ay halos dumurog sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng tawag, ipinarada niya ang sasakyan sa harap ng isang modernong gusali. Mula sa salamin, kitang-kita ang malalaking letrang nakapaskil, Apex Fitness. Huminga siya ng malalim bago bumaba. Ang amoy ng lansangan na basa pa ng ulan ay hinaluan ng kakaibang kaba. Hindi ito ang karaniwan niyang lugar. Sanay siyang makipag-usap sa mga opisina, sa mga coffee shop, o sa mga tahanan. Ngunit isang gifay. Para siyang isasalang sa isang laban na hindi niya alam kung paano sisimulan. Pagpasok niya sa loob, para siyang sinalubong ng ibang mundo. Ang malakas at mabilis na tugtog ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang tunog ng mga bakal na nag-umpugan, ang paghalinghing ng mga taong nag-ehersisyo, ang amoy ng pinaghalong pawis at panlinis, lahat ay bago at nakakailang. Nakasuot siya ng kanyang formal na blouse at slacks, isang uniforme na nagsisigaw ng hindi ako taga rito, sa gitna ng mga taong nakasuot ng sportswear. Miss, may I help you? Tanong ng isang babae sa reception. Yes, I have an appointment with A.D. Sandoval. Sagot ni Sol, pinipilit na huwag ipakita ang kanyang pagkailang. Ah, yes. She's in the middle of her session. Pwede po kayong maghintay sa lounge area, sabi ng receptionist, itinuturo ang isang sulok na may mga komportabling sofa. Nagpasalamat si Sol at naupo, inilapag ang kanyang mabigat na leather bag sa tabi. Mula sa kanyang kinaupuan, tanaw niya ang buong gify, mga taong tumatakbo sa treadmill na parang hinahabol ang isang bagay na hindi niya makita. Mga lalaking buhat-buhat ang mga barbell na mas malaki pa sa kanyang braso. Mga babaeng gumagalaw ng may perpektong koordinasyon sa saliw ng musika. Lahat sila ay may iisang layunin, ang maging mas malakas, mas mabilis, mas mahusay. Samantalang siya, narito para magbenta ng isang piraso ng papel na nangangako ng seguridad sa oras ng trahedya. Isang seguridad na hindi nila nakuha. Napabuntong hininga siya at kinuha ang kanyang folder. Nire-review ang mga detalye ng insurance plan na ipipresenta niya. Kailangan niyang makuha ito. Ang komisyon mula rito ay sapat na para pambayad sa isang buong taon na maintenance na gamot ng kanyang ama. Galingan mo, Marco. Konti na lang. Ang sigaw ng isang babae mula sa di kalayuan ay pumukaw sa kanyang atensyon. 5 more. You can do it. Inhale, exhale. That's it, guy. Isang boses ng lalaki, malalim, malakas, at puno ng otoridad, ang sumagot. Napalingon si Sol sa direksyon ng boses na iyon. Sa gitna ng githe, may isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa isang lalaking nagsisilbing personal trainer. Nakatalikod ito sa kanya, pero kitang-kita ang perpektong tindig, ang malapad na likod na nababalot ng itim na shirt na may logo ng githe, ang bawat galaw nito ay puno ng kumpiyansa. Okay, good job, Jim Sandoval, sabi ng lalaki, at tinapik nito sa balikat ang kliyente. Ang mismong kliyente na hinihintay ni Sol. Napatayo si Sol, handa nang lumapit, ngunit natigilan siya nang humarap ang trainer. Ang mundo niya ay biglang nag-iba ng kulay. Ang malakas na musika ay tila humina at naging isang malayong ugong. Ang mga tunog sa paligid niya ay naglaho.
Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Ang mukha. Ang pamilyar na mukhang iyon. Ang mga matang mayabang. Ang ngiting tila nagsasabing kaya niyang bilhin ang buong mundo. 5 taon na ang nakalipas, pero ang mukhang iyon ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Salamat, Marco. You're the best, sabi ni Evrak Sandoval, humihingal pa. Marco. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa kanya. Marco Villanueva. Nanlamig ang buong katawan ni Sol. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig sa loob ng kanyang bulsa. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Siya iyon. Walang duda. Ang isisi ng T-Vitality Boost. Ang lalaking nagsalita sa isang seminar 5 taon na ang nakalipas, nangako ng ginto at langit, at hinikayat ang kanyang ama na ilagak ang lahat ng ipon nito para sa pagreretiro sa isang investment na bigla na lang naglaho na parang bula. Naalala niya ang araw na umuwi ang kanyang ama, basag ang puso, talunan ang itsura. Naalala niya ang mga gabing hindi makatulog ang kanyang ina sa pag-aalala. Naalala niya ang pagbebenta nila ng kanilang maliit na lupa sa probinsya. Naalala niya ang pagtigil niya sa pag-aaral para magtrabaho. Lahat ng iyon dahil sa lalaking ito na ngayon ay nakatayo sa harap niya, ngumingiti at tinatanggap ang papuri na para bang wala siyang sinirang buhay. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Galit na matagal na niyang ibinaon, tinabunan ng pang-araw-araw na pagkayod, pero hindi pala talaga namatay. Naroon pa rin, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para muling sumiklab. Kuyom ang kanyang mga palad. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang isigaw sa lahat ng tao, sa gifik na iyon, kung sino talaga ang lalaking hinahangaan nila. Isang manloloko. Isang magnanakaw ng pangarap. Ngunit ang mga paa niya ay tila napako sa sahig. Nakita siya ni Emrak Sandoval. Oh, Miss Reyes. You're here. Pasensya na, ha? Just finishing up. Lumapit ito sa kanya, kasunod ang multo ng kanyang nakaraan. This is Dim's trainer, Kira the Way. Marco, this is Miss Reyes, DBA Financial Advisor, pagpapakilala ni Emrak Sandoval. Humarap sa kanya si Marco Villanueva. Ang mga mata nito ay tumingin sa kanya, isang magalang, profesional na tingin na walang bahid ng pagkakakilala. Siyempre. Bakit siya makikilala nito? Isa lang naman ang pamilya niya sa daan-daang niloko nito. Hi, Miss Reyes. Nice to meet you, sabi ni Marco, inilahad ang kamay. Tinitigan ni Sol ang kamay na iyon. Ang parehong kamay na marahil ay pumirma sa mga peking dokumento. Ang parehong kamay na kumuha ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Naramdaman niya ang tingin ni Evrak Sandoval, nagtataka. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggap ang pakikipagkamay. Ang balat nito ay mainit at magaspang, kabaligtaran ng yelong lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Sol. Just Sol, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Pinilit niyang humiti, isang ngiting pakiramdam niya ay magpupunit sa kanyang mga labi. I see you were watching, sabi ni Marco, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Thinking of getting a membership. Ang yabang. Ang kumpiyansa. Parang sinasaksak ang puso niya. Hindi. May meeting lang kami, mabilis niyang sagot, binawi ang kanyang kamay na para siyang napaso. Sakto namang tumunog ang telepono ni Evrak Sandoval. Pagkatapos ng maikling sagot, humarap ito sa kanya na may apologetic na itsura. Naku, Sol, I'm so sorry. Emergency sa office. We have to reschedule. Pwede ba kitang tawagan mamaya? Bago pa man makasagot si Sol, mabilis na itong nagpaalam at nagmamadaling umalis, iniwan silang dalawa ni Marco na nakatayo sa gitna ng sahig. Perpekto. Ito na ang pagkakataon niyang umalis. Makahinga. Makalayo sa laso na presensya ng lalaking ito. Hahakbang na sana siya paalis nang muli itong magsalita. Sayang naman. Mukhang seryoso pa naman ang kliyente mo. Hindi lumingon si Sol. Alam mo, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay mas malapit na ngayon. Lahat tayo kailangan ng tulong minsan. Para maging mas malakas. Napahinto si Sol.
Dahan-dahan siyang lumingon, ang galit ay kumukulo sa ilalim ng kanyang pilit na pinapahinahong ekspresyon. Ano nang ibig mong sabihin? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Kumuha ito ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang business card. Dahan-dahan niya itong inilahad sa kanya. Kung magbago ang isip mo, sabi nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila sinusuri siya. Hindi lang sa pag-ehersisyo. Minsan, kailangan lang natin ng isang taong magtutulak sa atin para magpatuloy. Kung kailangan mo ng trainer, tawagan mo lang ako. Nakatitig si Sol sa card. Ang mga daliri niya ay ayaw gumalaw para kunin ito. Pero inilahad pa rin ito ni Marco, naghihintay. Sa huli, wala sa loob na kinuha niya ito. Ang mga letra ay malinaw at matapang. Marco Villanueva. Personal trainer & co-owner, Apex Fitness. Ang pangalan ay parang apoy na dumampi sa kanyang balat. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa card patungo sa mukha nito. At sa isang saglit, sa likod ng galit at puot, isang malamig, mapanganib na ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kung hindi niya makukuha ang hustisya sa tamang paraan, marahil may iba pang paraan para makabawi. Madilim pa nang imulat ni Marco ang kanyang mga mata. Hindi niya kailangan ng alarm clock. Ang kanyang katawan ay sanay na sa disiplina, ang kanyang isipan, sanay na sa pagtakas. Ang katahimikan ng madaling araw ang kanyang kanlungan. Sa mga oras na ito, bago pa man magising ang buong syudad, wala pang mga matang mapanghusga, walang mga bulungan, walang mga anino ng kahapon. Siya lang at ang bigat ng mga bakal. Ang Apex Fitness ay pag-aari niya, pero sa mga oras na ito, para siyang isang bisita sa sarili niyang santuwaryo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioning at ang bawat mabibigat niyang paghinga. Inilagay niya ang isa pang plate sa dulo ng barbell. Ang bawat kilo ay isang paalala. Isang kabiguan. Isang pagkakamali. Isang pangalan na pilit niyang tinatalikuran. Itinaas niya ang barbell mula sa sahig. Ramdam niya ang pagbanat ng bawat hibla ng kalamnan sa kanyang likod at binti. Isa. Ang pagsisisi. 2. Ang kahihiyan. 3. Ang mga buhay na nasira. Bawat pag-angat ay parusa. Bawat pagbaba ay isang maliit na paglaya. Ito ang kanyang penitensya. Ito ang paraan niya para durugin ang mga multo bago pa man siya durugin ng mga ito pagsikat ng araw. Nang matapos ang kanyang set, bumagsak ang barbell sa rubber matting na may malakas na kalabog. Tunog ng tagumpay laban sa sarili. Ngunit sa katahimikan na sumunod, may umalingaw sa kanyang isipan, isang pares ng mga mata. Ang mga mata ng babae kahapon. Si Sol. May lungkot sa mga matang iyon, isang uri ng bigat na pamilyar sa kanya. Hindi ito ang karaniwang tingin ng paghanga o pagkainis na natatanggap niya mula sa mga kliyente. Iba ito. May talim. May pader. At sa likod ng pader na iyon, may nakita siyang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa iba, isang sugat na hindi pa naghihilom. Pinilig niya ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang alaala. Huwag kang mag-isip, Marco. Magtrabaho ka lang. Pre, aga mo ah. Ang boses ng kanyang business partner na si Leo ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Kakapasok lang nito, may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Kailangan, maikling sagot ni Marco, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Relax ka lang. Maganda ang takbo natin, sabi ni Leo, iniabot sa kanya ang isang tasa. Yung plano nating mag-expand sa South, mukhang green light na sa bangko. Kailangan lang nating i-finalize ang proposal. Napatingin si Marco sa malayo, sa mga salamin ng gife, na unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag mula sa labas. Siguraduhin mong malinis lahat ng papel, Leo. Ayoko nang maulit ang dati. Napabuntong hininga si Leo. Marco, 5 taon na. Iba na ngayon. Tayo ang may kontrol. Walang manloloko sa atin dito. Umiti lang si Marco ng tipid. Control. Isang salitang pinanghahawakan niya ngayon na parang isang bagay na babasagin. Para sa kanya, ang Apex Fitness ay hindi lang negosyo. Ito ang kanyang pangalawang buhay. Isang malinis na pader na itinayo niya sa ibabaw ng mga guho ng kanyang nakaraan. At hindi niya hahayaang magkaroon ito kahit isang maliit na lamat.
Ang buong umaga ay dumaan sa karaniwang routine. Kliyente. Pagbibilang. Pag-uutos. Iti dito, tango doon. Isang perpektong koreografiya ng lakas at kumpiyansa na matagal na niyang kinabisado. Ngunit sa gitna ng pagtuturo sa isang baguhang kliyente kung paano gamitin ang leg press machine, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. "Excuse me," sabi niya sa kliyente bago sagutin ang tawag. "Hello?" Hello. Si Marco Villanueva po ba ito? Isang boses ng babae. Tila nag-aalangan. Pamilyar. Napahinto si Marco. "Yes, speaking." "Sino to?" Isang saglit na katahimikan. Tanging isang mahinang paghinga ang narinig niya. Si Sol to, Sol Reyes. "Nagkita tayo kahapon sa giving." Napataas ang kilay ni Marco. Siya. Ang babaeng may malungkot na mga mata. "Ah, Sol. Yes, I remember. Anong maitutulong ko?" "Gusto ko sanang mag-inquire. Tungkol sa personal training." Isang hindi inaasahang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Binalingan niya ang kanyang kliyente at sumenyas na sandali lang. Lumayo siya ng kaunti. "Akala ko ba hindi ka interesado?" Hindi niya napigilang itanong, may bahid ng panunukso sa boses. "Nagbago na ang isip ko," mabilis na sagot nito, ang boses ay mas matatag na ngayon. "Kailan ako pwedeng magsimula?" Ang bilis ng desisyon nito ay nakakagulat, pero may parte sa kanya na natuwa. Isang bagong hamon. Isang bagong proyekto. "Pwede ka nang dumaan mamaya para sa assessment. Kung okay sa'yo, pwede na nating simulan bukas." "CJ. Salamat." At ibinaba nito ang telepono. Napailing si Marco, hawak pa rin ang telepono. May kakaiba sa babaeng iyon. Isang misteryo. At kung may isang bagay si Marco ngayon, iyon ay ang pag-iwas sa anumang uri ng komplikasyon. Pero ang interes na naramdaman niya ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat. Kinabukasan, dumating si Sol sa takdang oras. Nakasuot ng simpleng gray na t-shirt at itim na leggings. Kung kahapon ay tila isa siyang dayuhan sa lugar na iyon, ngayon ay tila mas determinado siya, kahit na ang lungkot sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. "Okay, Sol. Ang goal natin sa unang linggo ay basic conditioning. Para makita natin kung nasaan ang level ng fitness mo," paliwanag ni Marco sa kanyang propesyonal na tono. "Magsimula tayo sa treadmill. 10 minutes of brisk walking." Tumango si Sol at sumampa sa treadmill. Sinimulan ito ni Marco sa mababang bilis. Tahimik lang si Sol na sumusunod, ang mga mata ay nakatuon sa harap. "So, ano ang nagpabago sa isip mo?" tanong ni Marco, sinisira ang katahimikan. "Naisip ko lang na siguro kailangan ko to," sagot ni Sol, hindi tumitingin sa kanya. "Para sa sarili ko." "Good. That's the best reason," sabi ni Marco. "Lahat ng kliyente ko, may dahilan kung bakit sila napunta dito. Yung iba, para magpapayat. Yung iba, para lumakas. Yung iba, para takasan ang asawa nila," biro niya. "Ikaw, ano ang kailangan mo?" Nakita niyang bahagyang nanigas ang mga balikat ni Sol. "Gusto ko lang maramdaman na malakas ako." May kahulugan sa mga salitang iyon na higit pa sa pisikal na lakas. Tumango si Marco. "Okay. Can help you with that." Sa sumunod na mga minuto, ginabayan niya ito sa iba't ibang equipment. Napansin niyang tila sadyang nahihirapan ito sa bawat galaw. Ang kanyang forma ay laging mali. Ang kanyang paghinga ay hindi tama. Para siyang isang taong hindi pa nakakagamit ng sarili niyang katawan. "Relax your shoulders, Sol," paalala niya habang tinutulungan niya ito sa lat pull-down machine. "Huwag mong pilitin. Hayaan mong ang likod mo ang magtrabaho, hindi ang braso mo." "Pasensya na," sabi nito, ang boses ay maihalong hiya. "Hindi talaga ako sanay sa ganito. Ang trabaho ko, laging nakaupo lang." "Ano ba ang trabaho mo?" tanong ni Marco habang inaayos ang bigat. "Insurance," sagot nito. "Nagbebenta ako ng seguridad." Napahinto si Marco sa kanyang ginagawa. "Seguridad?" Napangiti siya ng mapait. "Interesting. Mukhang pareho tayo ng gustong ibigay sa mga tao, sa magkaibang paraan nga lang."
Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, may nakita siyang kislap ng kuryosidad sa mga mata nito. Paano mo nasabi? Tinutulungan mo silang maging handa sa hinaharap. Ako, tinutulungan ko silang maging mas malakas para harapin ang kasalukuyan, paliwanag niya. Sa huli, pareho lang tayong nagbebenta ng pag-asa. Hindi ito sumagot, pero nakita niyang nag-isip ito ng malalim. Nang matapos ang session, pinabalik niya si Sol sa treadmill para sa cooldown. Kitang-kita niya ang pagod sa mukha nito, pero mayroon ding determinasyon. Good job today, Sol. Not bad for the first-timer, sabi niya, sinserong hinahangaan ang pagsisikap nito. Ngumiti ito ng bahagya, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. At sa isang saglit, nabawasan ang lungkot sa mga mata nito. Salamat. Just keep your eyes forward. Focus, paalala niya. Sumunod dito, ang tingin ay diretso sa harap. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, tila mali ang natapakan nito. Bigla itong nawalan ng balanse. Ang katawan nito ay gumiwang, at sa isang iglap ay malapit na itong mahulog paatras mula sa gumagalaw na treadmill. Isang mabilis na reflex. Bago pa man bumagsak si Sol, isang hakbang lang ang ginawa ni Marco at nasalo niya ito. Ang isang braso niya ay pumulupot sa baywang nito, habang ang isa niyang kamay ay mabilis na pinindot ang emergency stop button. Biglang tumahimik ang makina. Ang katawan ni Sol ay nakasandal sa kanyang dibdib. Ang init ng katawan nito ay tumago sa manipis niyang damit. Ang amoy ng shampoo mula sa buhok nito ay biglang napuno ang kanyang pang-amoy. Hawak niya ito ng mahigpit, ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa baywang nito. Okay ka lang, tanong niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Dahan-dahang tumingala si Sol. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito, ang pamumula ng mga pisngi nito, ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Wala nang tunog ng mga bakal, wala nang musika. Tanging ang maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso, hindi niya alam kung sa kanya ba o sa babaeng nasa mga bisig niya. Ang sandali ay tila humaba. Ang pagitan nila ay puno ng hindi nasasabing mga salita. At kasing bilis ng pangyayari, bigla itong kumawala. Itinulak nito ang sarili palayo sa kanya, tila napaso. Salamat, sabi ni Sol, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Pasensya na. Ang lampa ko. Mabilis nitong kinuha ang kanyang tuwalya at bote ng tubig, at bago pa man siya makapagsalita muli, tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan siyang nakatayo sa tabi ng tahimik na treadmill. Ang pakiramdam ng katawan nito ay nakatatak pa rin sa kanyang mga braso. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng lumang kotse ni Sol palayo sa Apex Fitness ay parang 1 kilometrong naglalayo sa kanya mula sa katinuan. Mahigpit ang kapit niya sa manibela, ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti. Ang alaala ng mga braso ni Marco na nakapulupot sa kanyang baywang, ang init ng dibdib nito na naramdaman niya sa kanyang likod, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Isang aksidente lang iyon, Sol. Huwag mong lagyan ng kulay, saway niya sa sarili. Pero sino ang niloloko niya? Sa isang saglit na iyon, sa gitna ng pagkabigla at takot na mahulog, may naramdaman siyang iba. Isang bagay na hindi dapat. Isang bagay na mapanganib. Seguridad. Sa mga bisig ng lalaking itinuturing niyang kaaway, naramdaman niya ang kaligtasan. At ang katotohanan iyon ay mas nakakatakot kaysa sa posibilidad na mahulog mula sa treadmill. Ang plano niya ay simple lang, alamin ang mga kahinaan ni Marco Villanueva. Gamitin ang mga iyon laban sa kanya. Iparamdam sa kanya kahit katiting lang ang sakit na idinulot niya sa kanyang pamilya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang plano ay nagiging malabo. Ang imahe ng halimaw na binuo niya sa kanyang isip sa loob ng 5 taon ay unti-unting nabubura, at napapalitan ng imahe ng isang trainer na may pasensya, ng isang lalaking mailungkot sa mga mata kapag inaakala niyang walang nakatingin, ng isang taong totoo. Napabuntong hininga siya ng malalim, ang bigat ng kanyang konsensya ay tila nakadagan sa kanyang dibdib. Habang nakahinto sa traffic, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ina ay lumitaw sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Ma? Sol, anak. Nasaan ka na? Gabing-gabi na ah. Ang boses ni Tita Elena ay puno ng pag-aalala, isang tono na sanay na si Sol.
Pauwi na po, magaling lang sa gifi. Sagot niya, sinisikap na gawing kaswal ang kanyang boses. Yevayan. Anak, sigurado ka ba sa ginagastos mo dyan? Alam mo namang kailangan nating magtipid. Malapit na namang mabayaran ang kuryente at yung mga gamot ng tatay mo. Bumigat ang dibdib ni Sol. Bawat salita ng kanyang ina ay isang patalim. Ma, alam ko po. Pero kailangan ko rin po to para sa stress. Stress. Lahat tayo stress, Sol. Pero hindi tayo gumagastos ng ganyan kalaki para lang magbuhat ng bakal. May pait sa boses ni Tita Elena. Ang kailangan natin ay pera, hindi malaking braso. Napapikit si Sol. Ma, please. Pag-usapan na lang natin pag-uwi ko. Nagda-drive po ako. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. CJ. Mag-iingat ka. Umuulan na naman ng malakas. Pagkababa ng tawag, ipinatong ni Sol ang kanyang noo sa manibela. Tama ang kanyang ina. Ang bawat sentimo na ibinabayad niya sa membership sa Giving ay dapat napupunta sa kanilang mga bayarin. Ang bawat oras na ginugugol niya kasama si Marco ay isang oras ng pagkakanulo sa kanyang pamilya. Ano ba itong ginagawa niya? Sa sumunod na 2 linggo, sinubukan niyang ibalik ang pader sa pagitan nila ni Marco. Naging mas tahimik siya, mas formal. Ang mga sagot niya ay laging maikli. Pero si Marco, tila hindi ito apektado. Ang pasensya nito ay hindi naubos. Mas mabigat yan sa iniisip mo, Sol. Focus on your form, not the weight, paalala nito nang minsang subukan niyang mag-angat ng mas mabigat na dumbbells. Your breathing is off, inhale on the easy part, exhale on the hard part, ganyan din sa buhay. Sabi naman nito habang ginagabayan siya sa leg press. Unti-unti, napansin niya ang mga maliliit na bagay. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag seryoso itong nagpapaliwanag. Ang biglaang paggiti nito kapag nagawa niya ng tama ang isang exercise. At ang lungkot na bumabalik sa mga mata nito kapag tapos na ang kanilang session at nag-iisa na naman ito sa gitna ng mga bakal. Isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na session, pakiramdam ni Sol ay naubos ang lahat ng lakas niya. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng malakas, ang hangin ay humahampas sa mga salamin ng Giving. Okay ka lang umuwi? Ang lakas ng ulan, tanong ni Marco habang nagpupunas ito ng pawis. Okay lang. Sanay na, sagot ni Sol, pinipilit ngumiti. Nagpaalam siya at maingat na naglakad patungo sa parking lot. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay malamig, pero ang katawan niya ay mainit pa rin mula sa ehersisyo. Pagpasok niya sa kanyang kotse, agad niyang sinubukan itong paandarin. Isang tunog ng pag-ubo. Isang pag-uga. Tapos katahimikan. Sinubukan niya ulit. Off, click. Wala. Huwag ngayon, please, bulong niya sa sarili, ang pagkadismaya ay nagsisimulang maging panik. Sinubukan niya sa 3 beses. Sa pang-4. Wala. Ang tanging naririnig niya na lang ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bubong ng kotse at ang malakas na kabog ng kanyang puso. Napasuntok siya sa manibela. Perpekto. Wala siyang dalang payong. Malayo ang sakayan ng taxi. At ang baterya ng kanyang cellphone, 5% na lang. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa pagkatalo. Napasandal siya sa upuan, pinapanood ang pag-agos ng tubig ulan sa kanyang windshield. Pakiramdam niya, siya ang pinakakaawa-awang tao sa buong mundo. Bigla, may kumatok sa bintana ng kanyang sasakyan. Napatalon si Sol sa gulat. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, isang anino ang nakatayo sa labas. Nakita niya ang pamilyar na pangangatawan. Si Marco. Binuksan niya ang bintana ng bahagya. Marco. Basang-basa na ito, pero tila hindi niya alintana. Nakita kitang hindi pa umaalis. Ayos ka lang, sigaw nito para madaig ang ingay ng ulan. Yung kotse ayaw mag-start, sagot ni Sol, ang boses ay nanginginig dahil sa lamig at hiya. Lumabas ka muna. Buksan mo ang hood. Tignan ko, sabi ni Marco. Wala nang nagawa si Sol kundi sumunod. Paglabas niya, agad siyang sinalubong ng malakas na buhos ng ulan. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na rin siya. Gininaw siya hanggang sa buto. Sinubukan ni Marco na ayusin ang makina,
pero pagkatapos ng ilang minuto, umiling ito. Dead battery. Kailangan ng palitan yan. Naman, bulong ni Sol, ang pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Isa na namang gastusin. Tara na, sabi ni Marco, hinawakan siya nito sa braso. Ihahatid na kita. Naku, wag na. Nakakahiya. Magtataksi na lang ako, tanggi niya. Tinitigan siya ni Marco. Sol, tingnan mo ang paligid. Tingnan mo ang itsura mo. Walang taksi na dadaan dito ng ganitong oras at ganitong panahon. Huwag ka nang matigas ang ulo. Halika na. Ang otoridad sa boses nito ay hindi mapapantayan. Walang nagawa si Sol kundi magpatanggay papunta sa pick-up truck ni Marco. Pagpasok nila sa loob, ang init mula sa heater ay parang isang yakap. Ibinigay sa kanya ni Marco ang isang malinis na tuwalya mula sa likod ng upuan. Punasan mo ang sarili mo. Baka magkasakit ka, sabi nito. Habang pinupunasan niya ang kanyang buhok at braso, pasimple siyang sumulyap kay Marco. Ang damit nito ay basang-basa rin, nakadikit sa katawan nitong matipuno. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang tingin. Ang biyahe ay tahimik sa simula. Tanging ang tunog ng malakas na ulan sa bubong at ang ritmikong pagkampay ng mga wiper ang maririnig. Isang malumanay na instrumental na musika ang naglalaro sa radyo na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa loob ng sasakyan. Salamat dito, ha, sabi ni Sol, binabasag ang katahimikan. Malaking abala to sayo. Hindi yun abala, sagot ni Marco, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Delikado kung iiwanan kita doon. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita itong muli. Alam mo, yung ginagawa mo. Yung pagpunta sa GIFIC, hindi yan gastos. Investment yan. Tila nabasa nito ang isip niya, ang pinag-awayan nila ng kanyang ina. Investment sa sarili mo, pagpapatuloy ni Marco. Minsan, kailangan nating unahin ang sarili natin para maging mas malakas tayo para sa ibang tao. Tumingin ito sa kanya saglit. Ganyan din ako nagsimula. Naramdaman ni Sol ang isang kislap ng interes. Bakit ka ba naging trainer? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Kasi minsan sa buhay ko, naramdaman ko na pinakamahina ako. Sa pisikal, sa emosyonal, sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, wala akong kontrol sa kahit ano. Naisip ko, kung mapapalakas ko man lang ang katawan ko, baka sakaling sumunod ang lahat. Napatitig si Sol sa kanya. Sa ilalim ng dumaraang mga ilaw ng poste, nakita niya ang isang bagay sa kanyang mga mata, isang bakas ng nakaraang sakit. Isang bakas na katulad ng nakikita niya sa mga mata ng kanyang ama. Nakatulong ba? Mahinang tanong ni Sol. Tumango si Marco. Dahil sa GIFIC, natutunan kong itulak ang sarili ko lampas sa mga limitasyon ko. Natutunan kong ang sakit, parte lang ng proseso. At sa huli, habang tinutulungan kong maging mas malakas ang ibang tao, parang tinutulungan ko na rin ang sarili kong maghilom. Katahimikan. Ang mga salita ni Marco ay tumago sa puso ni Sol. Ang lalaking sinisisi niya sa pagpapahina sa kanyang pamilya ay nagsasalita tungkol sa pagpapalakas. Ang ironya ay masakit at nakakalito. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Marco Villanueva, ang si. Ang nakita niya ay isang taong may sugat din, isang taong pilit bumabangon. Nang makarating sila sa tapat ng bahay ni Sol, humina na ang ulan. Salamat ulit, Marco, sabi ni Sol, handa nang bumaba. Sol, sandali, pigil nito. Napalingon si Sol. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Yung mga mata mo, sabi ni Marco sa mahinang boses. Lagi silang malungkot. Mula pa noong unang araw na nakita kita. Para kang may pasan-pasan na buong mundo. Natigilan si Sol. Walang sinuman ang nagsabi niyon sa kanya. Sana, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay halos isang bulong na lang, sana isang araw, makita ko iyang mga matang iyan na kumikinang sa saya. Bago pa man makapag-react si Sol, dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Sa isang napakagaan na galaw, inalis nito ang isang hibla ng basang buhok na nakadikit sa kanyang pisngi. Ang dulo ng mga daliri nito ay dumampi sa kanyang balat, isang dampi na nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Nanigas siya sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang tibok ng kanyang puso ay umalinggaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ang mundo ay huminto sa isang saglit na puno ng ulan, mahinang musika,
at ang init ng kamay ng lalaking dapat niyang kinamumuhian. May mga bagay na tanging isang ina lang ang nakakaramdam. Isang bahagyang pagbabago sa tono ng boses. Isang kislap sa mata na matagal nang nawala. Isang ngiti na hindi napilit. At para kay Elena Reyes, ang mga pagbabagong ito sa kanyang anak na si Marisol ay hindi senyales ng kaligayahan, kundi isang babala. Nakaupo siya sa kanilang lumang sopa, habang ang mga kamay niya ay marahang hinahaplos ang isang nakakwadrong litrato. Ito ay kuha 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang asawang si Lito, malakas pa, nakangiti ng malapad, nakaakbay sa isang 18 taong gulang na Sol na puno ng pangarap. Isang pamilyang buo. Isang pamilyang may pag-asa. Mula sa silid, isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan, ang mahinang pag-ubo ni Lito. Napapikit si Elena at ang haplos niya sa malamig na salamin ng litrato ay humigpit. Iyon na ang kanyang asawa ngayon, isang anino ng kanyang dating sarili, isang lalaking pinahina ng stress at hinulma ng kabiguan. At ang lahat ng ito dahil sa isang lalaki. Isang pangalan na isinumpa niya sa kanyang isipan. Sa mga nakalipas na linggo, napapansin niya si Sol. Lagi na itong ginagabi ng uwi. Ang dahilan, Yevhain. Isang luho na sa isip ni Elena ay hindi nila kayang tustusan. Ngunit hindi ang pera ang pinakaikinababahala niya. Ito ay ang kakaibang sigla ni Sol. Ang paraan ng paghum nito habang naghugas ng pinggan. Ang paraan ng pagsagot nito sa telepono na may halong ngiti. Ito ang parehong sigla na nakita niya kay Lito noong una itong attend ng seminar ng Vitality Boost. Ang sigla ng isang taong naniwala sa isang pangako. Isang pangakong napako. Isang gabi, hindi na natiis ni Elena. Habang nasa banyo si Sol, dahan-dahan siyang pumasok sa silid nito. Ang puso niya ay kumakabog sa pag-aalala at kaba. Hindi niya ito ugali ang maghalungkat ng gamit ng anak. Pero ang kutob ng isang ina, minsan, ay mas malakas kaysa sa respeto sa privacy. Ang kanyang mga mata ay mabilis na ginalugad ang ibabaw ng maliit na mesa. Mga resibo, mga papeles ng insurance, isang aklat. Walang kakaiba. Nang bubuksan na niya ang drawer, isang bagay sa ibabaw ng bedside table ang kumuha ng kanyang pansin. Isang maliit na bag na may nakasulat na Apex Fitness. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sa loob, isang botelya ng tubig at isang nakarolyong tuwalya. At sa ilalim niyon, isang piraso ng makapal na papel. Isang business card. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binabasa ang mga nakasulat. Marco Villanueva. Personal trainer & co-owner, Apex Fitness. Marco. Paulit-ulit na binasa ni Elena ang pangalan. Hindi. Hindi maaari. Baka kapangalan lang. Isang malupit na pagkakataon. Pero ang isang malamig na takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang likod. Isinilid niya ang card sa kanyang bulsa, na para bang isa itong maruming ebidensya. Kinabukasan, sinabi ni Sol na may overtime ito sa trabaho. Ngunit alam ni Elena, sa kaibuturan ng kanyang puso, na nagsisinungaling ang kanyang anak. Lito, mahal, may bibilhin lang ako sa labas. Sandali lang ako, paalam niya sa asawa. Sa halip na pumunta sa palengke, pumara siya ng taxi. Ibinigay niya ang address ng Apex Fitness, ang address na kinabisado niya mula sa business card. Diyan lang po tayo sa tapat, Manong. Pakihintay lang po ako, sabi niya sa driver. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan, malamig at nanginginig. Mula sa bintana ng taxi, tanaw niya ang mga taong pumapasok at lumalabas sa gifis. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa sariling buhay ng kanyang anak. Diyos ko, sana mali ang kutob ko, dasal niya. Sana po, mali ako. Pagkatapos ng halos 1 oras, nakita niya si Sol na lumabas. Ang kanyang anak ay nakangiti, ang buhok ay medyo basa pa, ang mukha ay namumula sa ehersisyo. At sa tabi nito, tumigil ang paghinga ni Elena. Ang lalaking kasama ni Sol ay tumatawa. Ang parehong mayabang na tawa. Ang parehong kumpiyansang tindig. Siya nga. Mas tumipuno ang katawan, mas maikli ang buhok, pero ang mukha ng demonyong sumira sa kanila, ay hindi maipagkakamali. Nakita ni Elena kung paano sila nag-uusap sa labas ng isang coffee shop, sa tapat ng Gifate. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Marco Villanueva sa kanyang anak, isang tingin na alam niya, isang tingin na nangangako.
At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang paraan ng pagngiti ni Sol pabalik, isang ngiti na puno ng paghanga. Nanikip ang dibdib ni Elena. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na para sa lalaking iyon, at isang mas masakit na galit para sa kanyang anak, sa katangahan nito. Manong, uwi na po tayo, sabi niya sa driver. Ang boses ay garalgal at halos hindi lumabas. Ang buong biyahe pa uwi ay isang malabong panaginip. Pagdating sa bahay, diretso siya sa kanilang lumang bowl sa bodega. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Naghalungkat siya, ang mga kamay ay nanginginig sa galit, hanggang sa makita niya ang kanyang hinahanap, isang folder na may markang T-Vitality Boost. Kinuha niya ang mga naninilaw na clippings ng dyaryo mula sa loob. Mga litrato ni Marco Villanueva na nakangiti sa mga investor. Mga headline tungkol sa biglaang pagbagsak ng kumpanya. Mga artikulo tungkol sa mga taong nawala ng lahat. Inilatag niya ang mga ito sa center table sa sala, na parang mga baraha sa isang sugal na kailangan niyang ipanalo. At doon, sa dilim, naghintay siya. 9:00 ng gabi nang dumating si Sol. Ma, gabi na po. Bakit gising pa kayo? Tanong ni Sol, may ngiti pa rin sa labi. Ibinaba nito ang kanyang bag, grabe ang traffic. Hindi sumagot si Elena. Tinitigan niya lang ang kanyang anak, ang mga mata niya ay malamig at matalim. Naramdaman ni Sol ang tensyon. Ma, may problema po ba? Dahan-dahang tumayo si Elena. Ang bawat galaw niya ay mabigat, puno ng pinipigilang emosyon. Lumapit siya sa lamesa. Saan ka galing, Marisol? Tanong niya, ang paggamit sa buong pangalan nito ay isang babala. Sa trabaho po, masinabi ko naman po kanina, may isig. Huwag kang magsinungaling sa akin, mariing sabi ni Elena. Natigilan si Sol. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ma, ano po ba to? Hindi na nagsalita si Elena. Itinuro niya ang mga papel na nakakalat sa lamesa. Lumapit si Sol, ang mukha ay puno ng pagtataka. At nang makita niya ang mga lumang dyaryo, ang pamilyar na mukha, ang mga headline, nakita ni Elena ang pagbabago sa kanyang anak. Ang kulay ay nawala sa mukha nito. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat at takot. Ma, bulong ni Sol, ang boses ay basag. At doon, hindi na napigilan ni Elena ang galit na kanina pa kumukulo sa kanyang dibdib. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tindi ng puot. Ito ba, sigaw niya, idinuro ang litrato ni Marco sa dyaryo. Ito ba ang ihik mo? Ito ba ang overtime mo? Sabihin mo sa akin, Sol. Humarap siya sa kanyang anak, ang mga mata niya ay nagbabaga, ang mga luha ng galit ay nagsisimula ng mamuo. Ito ba ang lalaking sinasayang mo ng oras? Ang kanyang boses ay umalingaw-ngao sa katahimikan ng kanilang sala. Ang lalaking sumira sa pamilya natin? Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Sol mula sa isang magandang panaginip. Ang init na dala ng kanyang pag-ehersisyo at ang kilig mula sa mga alaala ng gabi sa kotse ni Marco ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang sala, sa ilalim ng malamlam na ilaw, at pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nahuli sa akto. Miney! Muli niyang sinubukan, ang boses niya ay isang pakiusap. Hindi po sa ganoon. Huwag mong sabihing hindi. Ang boses ni Elena ay tumaas, puno ng sakit at pagtataksil. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa mga dyaryo sa lamesa. 5 taon, Sol. 5 taon nating tinitiis ito. 5 taon nang nakaratay ang tatay mo dahil sa stress. 5 taon kang nagtatrabaho na parang kalabaw para lang may maipakain sa atin. Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba kung sino ang may kasalanan ng lahat ng yan? Ang bawat salita ay isang pako na lalong bumaon sa puso ni Sol. Ang pamilyar na bigat ng pagkakasala ay muling gumapang sa kanyang mga balikat. Alam niya. Paano niya makakalimutan? Ang imahe ng kanyang ama na nakaupo sa dilim, tulala, matapos malaman na ang lahat ng kanilang ipon ay nawala, iyon ay isang imaheng nakatatak sa kanyang isipan magpakailanman. Hindi ko po nakakalimutan, ma, sagot niya, ang boses ay nanginginig. Pero iba na siya ngayon. Nagbago na siya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang ina. Isang tawang walang bahid ng saya, tanging puro pait.
Nagbago? Sol, anak, gising. Ang mga taong tulad niya hindi nagbabago. Nagpapalit lang sila ng maskara. Noon, isa siyang sihi na nangangako ng kayamanan. Ngayon, isa siyang trainer na nagbebenta ng lakas. Pero pareho lang yan. Pangako. Mga matatamis na salitang bibitagin ka hanggang sa wala ka nang matira. Hindi niya siya kilala, depensa ni Sol. Ang kanyang boses ay tumataas na rin, ang pagtatanggol ay nagmumula sa isang lugar na hindi niya maintindihan. Bakit niya pinagtatanggulan ang lalaking ito? Hindi ko siya kilala, sagot ni Elena, lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy. Kilalang kilala ko ang uri niya, Sol. Sila yung mga ngingitian ka habang unti-unting dinudukot ang laman ng bulsa mo. At ikaw, anak ko, nagpapaloko ka. Ang dugo at pawis na ipinuhunan mo para sa pamilyang to, isusugal mo lang sa lalaking sumira sa atin. Ang sakit ng akusasyon ay tila isang lason. Hindi lang si Marco ang hinuhusgahan ng kanyang ina, kundi pati siya. Ang kanyang pagkatao. Ang kanyang desisyon. Hindi niya naiintindihan, sigaw ni Sol, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mga luha ng pagkalito, ng galit, ng sakit. Hindi ko isinusugal ang kahit ano. Tinutulungan niya ako. Naging mas gumaan ang pakiramdam ko. Gumaan ang pakiramdam, halos pasigaw na sabi ni Elena. At ang paggaan ba ng pakiramdam mo ay makakapagbayad sa mga utang natin? Makakabili ba yan ng gamot ng tatay mo? Makakapagpagaling ba yan sa kanya? Hindi naman lahat ng bagay tungkol sa pera, ma. Para sa atin, lahat ay tungkol sa pera dahil wala tayo nito. At dahil yan sa kanya. Ang sigawan ay umalingaw sa maliit nilang bahay. Ang bawat salita ay isang sandata at silang dalawa ay parehong sugatan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa silid. Isang pag-ubo. Sabay silang napahinto. Napatingin sila sa direksyon ng kwarto ng kanilang mga magulang. Dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Mang Lito. Nakasuot ito ng lumanyang sando at pajama, ang buhok ay magulo, ang mukha ay lukot sa pag-aalala at pagod. Elena! Sol, ano nang nangyayari? Tanong nito, ang boses ay mahina at garalgal. Rinig hanggang sa loob ang sigawan ninyo. Naglakad ito papalapit, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Ang mga mata nito ay lumipat mula sa kanyang asawa patungo sa kanyang anak. At pagkatapos sa lamesa. Nakita nito ang mga lumang dyaryo. Nakita nito ang pamilyar na mukha. Walang nagsalita. Pero nakita ni Sol ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang kulay ay nawala rito. Ang mga balikat nito ay tila lalong bumagsak. Ang liwanag sa mga mata nito, na bihira nang ang makita, ay tuluyan ng namatay. Tama na, bulong ni Mang Lito. Tumingin ito kay Elena. Elena, tama na. Pagkatapos ay tumingin ito kay Sol. Anak, pumasok ka na sa kwarto mo. Ang bigat sa dibdib ni Sol ay halos hindi na niya makayanan. Ang makita ang sakit sa mga mata ng kanyang ama ay mas masahol pa sa kahit anong sigaw ng kanyang ina. Tumango siya, hindi makapagsalita. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang silid, dala-dala ang tingin ng kanyang ama, isang tingin ang pagkabigo. Pagkasara niya ng pinto, doon bumuhos ang kanyang mga luha. Sumandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig, ang mga hikbi niya ay pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang maliit na silid ay tila naging isang kulungan. Kinuyom niya ang kanyang mga palad. Galit siya. Galit siya sa kanyang ina sa panghusga nito. Galit siya sa kanyang ama sa kahinaan nito. Galit siya kay Marco Villanueva sa pagiging parte ng kanilang miserableng nakaraan. Pero higit sa lahat, galit siya sa sarili niya. Dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit, isang parte sa kanya ang ayaw maniwala na si Marco ay isang masamang tao. Isang parte sa kanya ang nananabik sa mga sandaling kasama niya ito. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang notifikasyon. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ito. From Marco Villanueva. Kumusta ang araw mo? Nakauwi ka ba ng maayos? Isang simpleng mensahe. Isang normal na pangangamusta. Pero para kay Sol sa sandaling iyon, iyon ay isang pagtakas. Isang linya ng hangin sa gitna ng pagkalunod.
Tinitigan niya ang pangalan sa screen. Marco Villanueva. Ang pangalang nagdulot ng sigawan sa kanilang sala. Ang pangalang nagpabagsak sa balikat ng kanyang ama. Ang pangalang, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nagpapatibok sa kanyang puso sa paraang hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalinggaw sa kanyang isipan, huwag kang magpapaloko. Isang biglaang tapang na isinilang mula sa desperasyon at galit ang bumuhay sa kanyang mga nanginginig na daliri. Hindi na siya iiyak sa isang sulok. Hindi na siya magpapadala sa takot at pagkakasala. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, ang kanyang ina na puno ng pait, o ang kanyang puso na nagsisimulang umasa. Mabilis siyang nagtipa. Sol, pwede ba tayong magkita? Ngayon na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata pagkatapos isend ang mensahe. Hinahabol ang kanyang hininga. 1 minuto. 2 minuto. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. At pagkatapos, umilaw muli ang screen. Marco, may problema ba? Saan? Ang bilis ng tugon nito, ang agarang pag-aalala, ay nagdulot ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. So, sa 24-hour convenience store malapit sa inyo. Please. Marco, okay. Papunta na ako. Tumayo si Sol. Wala siyang pakialam kung ang kanyang mga mata ay magapa sa pag-iyak. Wala siyang pakialam kung ang kanyang damit ay amoy pawis pa mula sa ife. Nagsuot siya ng isang lumang hoodie, at dahan-dahan, walang ingay, binuksan niya ang bintana ng kanyang silid. Sa isang iglap, nasa labas na siya, sa malamig na hangin ng gabi, tumatakbo palayo sa init ng kanilang nag-aapoy na tahanan. Nakarating siya sa convenience store na humihingal, ang dibdib ay sumisikip hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba. Umupo siya sa isa sa mga plastik na upuan sa labas, sa ilalim ng isang fluorescent na ilaw na umaakit sa mga gamo-gamo. Ilang sandali pa, isang pamilyar na pick-up truck ang huminto sa tapat. Bumaba si Marco. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na t-shirt at jogging pants, tila nagmamadaling umalis ng bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala nang makita siya nito. Sol, sabi nito, lumapit sa kanya. Anong nangyari? Ayos ka lang? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang mga mata nito ay pinasadahan ang kanyang mga mata at ang kanyang gusot na damit. Tumingala si Sol sa kanya. Ngayon na. Walang atrasan. Kailangan niyang harapin ito. Marco, simula niya, ang boses niya ay nanginginig ngunit determinado. May itatanong ako sa'yo at kailangan ko ng tapat na sagot. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Marco pero tumango ito. Ano iyon? Huminga siya ng malalim, pinipiga ang lahat ng kanyang lakas para mabuo ang mga salita. Itinaas niya ang kanyang paningin at tinitigan ito ng diretso sa mga mata, hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit at pagkalito na nararamdaman niya. Marco, ulit niya, mas matatag na ngayon. Pinagsisisihan mo ba ang nakaraan mo? Ang tanong ay binitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Kumunot ang noo ni Marco, hindi pa rin lubusang naunawaan. Kailangan niyang maging mas direkta. Ang sugat ay kailangang buksan para malaman kung ito ay mailason pa. Ang tungkol sa kumpanyang Vitality Boost. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Sol ang isang bagay na nagbago sa mga mata ni Marco. Isang mabilis na kislap ng isang bagay na madilim at masakit. Ang kanyang postura ay bahagyang nanigas. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng isang pader na bigla na lang itinayo sa pagitan nila. Nahuli niya ito. Nahuli niya ang multo na pilit nitong tinatakbuhan. At ngayon, naghihintay siya, ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, naghihintay kung ang lalaking nasa harap niya ay tatakbo papalayo o haharapin ang anino ng kanyang sariling nakaraan. Ang pangalang iyon. Vitality Boost. Para kay Marco, hindi lang iyon isang pangalan ng kumpanya. Iyon ay isang salitang kasing kahulugan ng kabiguan. Isang multo na sa loob ng 5 taon ay pilit niyang tinatakbuhan, ngunit laging nakasunod sa kanya saan man siya magpunta. At ngayon, ang multong iyon ay binigkas ng babaeng nasa harap niya. Ang babaeng, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay unti-unti niyang hinahayaang pumasok sa itinayo niyang mga pader. Natigilan si Marco. Ang ingay ng mga sasakyan sa di kalayuan at ang malamig na ihip ng hangin ay tila naglaho.
Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Sol, mga matang nagtatanong, naghihintay, at puno ng sakit na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Bakit niya alam? Paano niya nalaman? Ang mga tanong ay umikot sa kanyang isipan. Saan mo narinig ang pangalang iyan? Tanong ni Marco, ang boses niya ay naging malamig at maingat. Ito ang tono na ginagamit niya kapag may panganib. Ang tono ng isang taong sanay na sa pagtatanggol sa sarili. Nakita niya ang paglunok ni Sol. Hindi ito natinag. Hindi mahalaga kung saan ko narinig. Ang mahalaga, totoo ba? Ikaw ba iyon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Umupo siya sa upuang katapat ni Sol. Ang plastik ay lumikha ng mahinang tunog sa ilalim ng kanyang bigat. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa tuhod at itinuon ang kanyang tingin sa sementadong sahig. Pag-amin niya, ang salita ay tila dumaan muna sa mga tinik bago lumabas sa kanyang bibig. Ako iyon. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay tila puno ng bigat ng nakaraan. Bigla, bumalik ang lahat. Ang eksena ay lumabo. Nakatayo siya sa isang entablado, sa ilalim ng matitingkad na ilaw. Nakasuot ng mamahaling suit, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Sa harap niya, daan-daang mukha ang nakatingin sa kanya, mga mukhang puno ng pag-asa, mga mukhang naniwala sa bawat salitang binitawan niya. Ang Vitality Boost ay hindi lang isang produkto, sabi niya sa mikropono. Ito ay isang pangako. Isang pangako ng mas magandang kinabukasan. Napapikit si Marco, pilit iwinawaksi ang alaala. Ang parehong boses na nangako ng langit ay siya na ngayong umaamin ng impyerno. Ako ang sisi, pagpapatuloy niya, ang tingin ay nasa malayo pa rin. Ang pinakabatang sisi sa industriya noon. Matalino, sabi nila. Magaling. Puno ng potensyal. Isang tawa na walang saya ang kumawala sa kanya. Ang hindi nila alam, tanga ako. Masyadong nagtiwala. Tumingala siya at tinitigan si Sol. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na nasa tuktok ka? Pakiramdam mo, kaya mong abutin ang mga bituin. Ang lahat ng tao sa paligid mo, sinasamba ka. Kaibigan mo silang lahat. Pamilya ang turing mo sa kanila. Ang boses niya ay nagsimulang mapuno ng pait. Pero sa isang iglap, pwedeng maglaho ang lahat. Isang maling desisyon. Isang pagkakamali sa pagtitiwala. At ang mga taong sumasamba sa'yo, sila rin ang unang babato sa'yo. Ang mga kaibigan mo, sila ang unang tatalikod. Ang eksena ay muling nagbago. Nasa labas siya ng isang gusali, napapalibutan ng mga galit na tao. Isang matandang babae ang umiiyak habang dinuduro siya. Magnanakaw. Manloloko. Ibalik mo ang pera namin, sigaw nito. Isang lalaki ang nagtapon ng itlog na tumama sa kanyang mamahaling suit. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang kanyang pangalan ay isinisigaw, pero hindi na bilang papuri, kundi bilang isang sumpa. Nawala sa akin ang lahat, Sol, sabi ni Marco, ang boses niya ay basag na ngayon. Ang kumpanya, ang pera, ang mga kaibigan. Ang pangalan ko. Naging kasing kahulugan ito ng kabiguan at panloloko. Pinili niyang hindi banggitin si David Lim. Ang sakit ng pagkakanulo ng kanyang matalik na kaibigan at partner ay isang sugat na napakalalim, isang sikretong siya lang ang nakakaalam. Mas madaling akuin ang lahat ng sisi. Mas madaling magmukhang tanga kaysa magmukhang biktima. Ang pagiging biktima ay isang kahinaan na hindi niya kayang ipakita. 5 taon, bulong niya. 5 taon akong nagtago. Nagpalit ng syudad. Nagpalit ng propesyon. Nagsimula ulit mula sa wala. Ang Apex Fitness ito ang aking pagtatangka na bumangon. Napatunayan sa sarili ko na hindi ako yung taong sinasabi nila. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng refrigerator mula sa loob ng convenience store. Naghihintay si Marco. Handa na siya. Handa na siyang makita ang pagkasuklam sa mga mata ni Sol. Ang pagkadismaya. Handa na siyang tumayo ito at talikuran siya, tulad ng ginawa ng lahat. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang inilahad ni Sol ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. At sa isang galaw na hindi inaasahan ni Marco, marahan nitong ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng sa kanya. Ang kanyang balat ay malamig, ngunit ang haplos nito ay nagpadala ng init sa buong katawan niya.
Napatingin siya sa kanilang mga kamay at pagkatapos ay sa mukha ni Sol. Wala ang pagkasuklam na inaasahan niya. Wala ang panghuhusga. Sa halip, ang nakita niya ay isang bagay na mas nakakagulat. Pag-unawa. Awa. Ang nakaraan, sabi ni Sol sa mahinang boses, ay hindi dapat maging kahulugan ng kung sino ka ngayon. Ang mga salitang iyon. Ang mga simpleng salitang iyon ay tumago sa pader na itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang puso. Ito ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Ang mga salitang pilit niyang sinasabi sa sarili niya gabi-gabi, pero hindi niya lubusang mapaniwalaan. Pero ngayong narinig niya ito mula sa iba, mula kay Sol, tila nagkaroon ito ng bigat at katotohanan. Hindi siya makapagsalita. Nakatitig lang siya kay Sol, sa mga mata nitong hindi na gaanong malungkot, sa mga labi nitong bahagyang nakangiti. Ang babaeng ito, na puno rin ng sariling mga problema, ay nag-aalok sa kanya ng isang bagay na hindi na ibigay sa kanya ng mundo sa loob ng 5 taon, grasya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-iingat. Ang takot. Ang kahihiyan. Hinila siya ng isang puwersang hindi niya makontrol. Tumayo siya, at sa isang hakbang ay nasa harap na niya si Sol. Hindi niya alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam niya lang, ang distansya sa pagitan nila ay nawala. At hinalikan niya ito. O marahil, hinalikan siya nito. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Iyon ay hindi isang halik na puno ng pagnanasa. Iyon ay isang halik na puno ng pangangailangan. Isang halik na nagsasabing, naiintindihan kita. Isang halik na sumasagot ng, salamat. Ang lambot ng mga labi ni Sol ay isang pangako ng kapatawaran. Ang init nito ay isang pangako ng pag-asa. Nang maghiwalay sila, pareho silang humihingal. Nakadikit pa rin ang kanilang mga noo. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata, ninanamnam ang sandali. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ang multo ng vitality boost ay tila humakbang paatras, nagbibigay sa kanya ng espasyo para huminga. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng halik na iyon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Ang alam niya lang, sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang convenience store, isang kalahating katotohanan ang nagbukas ng pinto para sa isang buong pusong damdamin. At si Marco, sa unang pagkakataon, ay hindi natakot na pumasok. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng gabing iyon sa convenience store ay parang isang panaginip para kay Sol. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, gumaan ang paghinga niya. Ang bigat na laging nakadagan sa kanyang dibdib ay tila nabawasan kahit pansamantala. Ang halik na iyon, isang halik na isinilang mula sa pag-amin at pag-unawa, ay nag-iwan ng isang matamis na init sa kanyang puso. Hindi na halimaw si Marco sa kanyang paningin. Isa na siyang tao, isang taong nagkamali, nasaktan at pilit bumabangon. Katulad niya. At ang pagkakaparehong iyon ang nag-ugnay sa kanila sa paraang hindi niya inaasahan. Ang pagkakaparehong iyon ang nagtayo ng isang munting tulay sa ibabaw ng malawak na bangin na naghihiwalay sa kanilang mga mundo. Ang mga session nila sa Giffin ay nag-iba. Hindi na ito tungkol sa pagbubuhat ng bakal o pagtakbo sa treadmill. Naging isa itong tahimik na sayaw. Isang sulyap na nagtatagal. Isang ngiti sa gitna ng pagod. Isang magaang pagdampi sa kanyang likod para itama ang kanyang porma na nag-iiwan ng init na tumatagal kahit matapos na ang kanilang oras. Mas lumalakas ka na, sabi ni Marco isang hapon habang pinupunasan ni Sol ang pawis sa kanyang noo. Dahil magaling ang trainer ko, sagot ni Sol, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang hindi niya namamalayan. Isang tunay na ngiti walang bahid ng pagkukunwari o galit. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Marco. O baka dahil matibay lang talaga ang estudyante. Ang mga ganitong sandali, gaano man kasimple, ang naging kanlungan ni Sol. Ngunit sa likod ng bawat ngiti may anino ng takot. Alam niyang ang kaligayahang ito ay hiram. Isang sikretong itinatago niya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Ang katahimikan sa kanilang bahay ay naging mas mabigat. Ang bawat tanong ng kanyang ina kung saan siya galing ay sinasagot niya ng isang kalahating katotohanan na kasing bigat ng isang buong kasinungalingan. Isang Biyernes, pagkatapos ng isang matagumpay na linggo sa trabaho at isang nakakapagod ngunit masayang session sa GIF, nagpa siya si Sol na manatili ng kaunti. Umupo siya sa lounge area,
umiinom ng protein shake na inirekomenda ni Marco. Masaya siya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Bigla, ang salamin na pinto ng isip ay bumukas ng may puwersa. Isang malamig na hangin ang tila pumasok at kasama nito ang isang presensyang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Sol. Ang kanyang ina. Si Tita Elena ay nakatayo sa may pintuan, ang kanyang tindig ay matigas na parang bato. Nakasuot ito ng kanyang pang-alis na bestida, pero ang kanyang mukha ay hindi pang-alis. Ito ay mukha ng isang taong papunta sa isang digmaan. Ang mga mata nito ay matatalim, ginagalugad ang buong lugar na parang isang agila na naghahanap ng kanyang biktima. Naging yelo ang dugo sa mga ugat ni Sol. Gusto niyang tumayo, magtago, tumakbo. Pero ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang protein shake sa kanyang kamay ay biglang naging yelo. At nakita siya ng kanyang ina. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya, isang tingin na nagsasabing, magtutuos tayo mamaya. Ngunit ang tingin nito ay hindi na natili sa kanya. Nagpatuloy ito sa paghahanap. At natagpuan nito ang kanyang hinahanap. Si Marco ay nasa gitna ng gife, tinutulungan ang isang kliyente sa bench press. Nakatalikod dito, hindi alam ang panganib na papalapit. Nagmartsa si Tita Elena papunta sa gitna ng gife, ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang mga taong nag-ehersisyo ay napapahinto, napapatingin, nararamdaman ang tensyon. Ang masayang tugtog ng pop music na naglalaro sa speakers ay tila isang insulto sa bigat ng atmosfera. Marco Villanueva. Ang boses ni Tita Elena ay hindi malakas, pero may talim ito na kayang pumutol sa ingay ng buong gift. Napalingon si Marco. Nakita ni Sol ang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pagiging propesyonal, sa pagkalito, at pagkatapos ay sa isang maingat na pagtataka nang makita ang isang estrangherang babae na nakatitig sa kanya ng may puot. Yes? Can I help you, ma'am? Magalang na tanong ni Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Tita Elena. Tulungan? Ah. Magaling ka dyan, hindi ba? Ang tumulong sa mga tao. Lumapit pa ito. Tulad ng pagtulong mo sa kanila na palagin ang kanilang pera. Nanigas si Marco. Ang pangalan ng kanyang nakaraan ay hindi binanggit, pero ang laso nito ay naroon. Nakita ni Sol ang pagbabago sa postura ni Marco. Ang kumpiyansa ay napalitan ng depensa. Ma'am, I think you're mistaken me. Simula ni Marco. Huwag mo akong i-ma'am, sigaw ni Tita Elena, ang boses niya ay umalinggaw na ngayon. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magbulungan. Ang ilan ay kinuha ang kanilang mga telepono. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam ang ginawa mo. Manloloko. Magnanakaw. Ang mga salita ay parang mga bato na ibinabato kay Marco. Nakatayo lang ito, hindi makagalaw, ang mukha ay namumutla. Nakatayo lang si Sol, nanonood mula sa malayo, ang puso niya ay dinudurog. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga. Gusto niyang maging invisible. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanya, mainit at nakakasakal. Sinira mo ang buhay ng pamilya ko, pagpapatuloy ng kanyang ina. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa mga mata nitong puno ng galit. Ang asawa ko, halos mamatay sa sakit dahil sa'yo. Ang pinaghirapan niya sa buong buhay niya, kinuha mo lang na parang wala lang. Hindi na kaya ni Sol. Hindi na niya kayang panoorin si Marco na nakatayo lang doon, tinatanggap ang lahat ng akusasyon. Ang mukha ay puno ng kahihiyan, ang parehong kahihiyan na nakita niya noong gabing mag-usap sila. Hindi na niya kayang makita ang kanyang ina na nagwawala, na binubuksan ang kanilang mga sugat para makita ng buong mundo. Tumayo siya. Sa nanginginig na mga binti, naglakad siya, halos tumakbo, papunta sa gitna ng eksena. Ma, tama na po, sigaw ni Sol, ang kanyang boses ay basag. Napalingon si Tita Elena, gulat na makita ang anak na lumalapit. Humarang si Sol sa pagitan ng kanyang ina at ni Marco. Hinarap niya ang kanyang ina, ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy na ngayon. Ma, please umuwi na po tayo. Huwag po dito. Ang tingin sa mga mata ni Tita Elena ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng isang mas malalim na sakit. Ang sakit ng isang inang nakikita ang sariling anak na pinagtatanggol ang kaaway. Pinagtatanggol mo siya, hindi makapaniwalang tanong ni Tita Elena. Pagkatapos ng lahat, siya ang kinakampihan mo.
Ma, hindi po sa ganoon. Anong hindi? Nakikita ko, Sol. Nakikita ko kung paano kanya binulag. Lumingon si Tita Elena, hindi na kay Sol, kundi kay Marco na hanggang ngayon ay tulala pa rin, nagpoproseso ng lahat ng nangyayari. Ang galit ng kanyang ina ay umabot sa sukdulan, at sa huling desperasyon, binitawan nito ang kanyang pinakamatinding sandata. Tinitigan niya si Marco ng diretsyo sa mga mata, ang bawat salita ay puno ng lason. At ikaw, sabi niya, idinuro si Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Alam mo ba na ang babaeng ito nakaharap mo ang babaeng ito na pinagtatanggol ka? Huminto siya saglit na para bang ninanamnam ang sakit na malapit na niyang idulot. Ay anak ng isa sa mga taong niloko mo. Ang tanong ay parang isang granada na sumabog sa katahimikan na biglang bumalot sa buong gifin, ang mga bulungan ay tumigil. Ang paghinga ay tila huminto. Dahan-dahan na parang sa isang slow motion na pelikula, lumingon si Marco kay Sol. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay nawala. Ang kahihiyan ay naglaho. Ang lahat ng emosyon ay nabura at napalitan ng isang bagay na mas masakit, mas malalim. Isang malamig, nanlalamig at ganap na pagkagulat. Isang tingin na puno ng isang tanong na hindi na kailangang bigkasin, alam mo. At sa tinging iyon, gumuho ang munting tulay na itinayo ni Sol. Gumuho ang kanyang mundo. Ang tingin na iyon. Iyon ang tatatak sa isipan ni Marco, mas malalim pa kaysa sa mga sigaw, mas masakit pa kaysa sa mga akusasyon. Ang tingin ni Sol. Isang tingin na naglalaman ng lahat, pagkakasala, takot, at ang tahimik na pag-amin sa isang kasinungalingang hindi na kayang itago. Alam niya. Ang realisasyon ay parang isang suntok sa sikmura na nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang mga baga. Ang lahat ng nangyari sa mga nakalipas na linggo ay biglang nag-rewind sa kanyang isipan, pero ngayon, mayroon ng ibang kulay. Ang una nilang pagkikita, ang lungkot sa mga mata nito ay hindi lang pala lungkot, kundi galit. Ang pagtawag nito para maging kliyente, hindi pala iyon interes, kundi isang plano. Ang mga tanong nito tungkol sa kanyang nakaraan, hindi pala iyon pag-aalala, kundi isang investigasyon. At ang halik na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang halik na nagparamdam sa kanya na posible ang pagpapatawad. Ngayon, ang alaala ng halik na iyon ay lasang-lason. Umalis na tayo dito, bulong ni Marco. Hindi niya tinitingnan si Sol o ang ina nito. Kinuha niya ang braso ni Sol, ang pagkakahawak niya ay hindi na maalaga, kundi mahigpit at walang emosyon. Hinila niya ito palayo sa sentro ng atensyon, palayo sa mga nagbubulungang tao, palayo sa kahihiyang muling yumayakap sa kanya. Hindi na nagsalita ang ina ni Sol. Nakatayo lang ito, nanonood habang hinihila niya palayo ang anak nito, ang mukha ay blanko, marahil ay nasisiyahan sa pinsalang kanyang ginawa. Ang paglakad nila palabas ng gising ay parang isang martsa ng pagkatalo. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ni Marco ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso, isang ritmo ng pagkakanulo. Pagdating sa parking lot, pinakawalan niya ang braso ni Sol. Naglakad siya papunta sa kanyang pick-up truck at sumakay, hindi man lang ito nililingon. Sumunod si Sol, tahimik na pumasok sa passenger seat. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat, mas nakakabingi kaysa sa sigawan kanina. Pinaandar ni Marco ang sasakyan at nagsimulang magmaneho. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang gusto niya lang ay lumayo. Marco T. Narinig niya ang boses ni Sol, basag at nanginginig. Hindi niya ito pinansin. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa kalsada, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Marco, magsalita ka, please T. Pakiusap nito. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Isang tawa na walang buhay ang kumawala sa kanya. Magpaliwanag ng ano, Sol? Na ginamit mo ako. Na ang lahat ng ito, isang malaking laro lang para sa'yo. Hindi. Hindi totoo yan, mabilis na sagot nito, ang desperasyon ay malinaw sa kanyang boses. Sa simula, galit ako. Gusto kong malaman, gusto kong T. Gusto mong ano? Gumanti, puto ni Marco, ang boses niya ay tumaas na ngayon, puno ng sakit. Gusto mong iparamdam sa akin kung gaano kasakit ang masira, ha? Well, congratulations, so. Nagtagumpay ka. Hindi Umiiyak na sabi ni Sol. Nagbago ang lahat, Marco.
Nung nakilala kita nung narinig ko ang kwento mo naniwala ako sa'yo. Naniwala? Lumingon si Marco sa kanya sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Kung naniniwala ka sa akin, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Bakit hinayaan mong maniwala ako na mayroon tayong isang bagay na totoo? Napatungo si Sol, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Natakot ako. Natakot akong kapag nalaman mo, iiwanan mo ako. Natakot akong mawala kung anong mayroon tayo. Kung anong mayroon tayo, mapait na sabi ni Marco. Ano ba ang mayroon tayo, Sol? Isang malaking kasinungalingan. Mula simula hanggang dulo. Itinigil niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, sa tabi ng isang parke na sarado na. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang poste sa di kalayuan na nagbibigay ng anino sa kanilang mga mukha. Naniwala ako sa'yo, Sol, sabi ni Marco, ang boses niya ay bumalik sa pagiging mahina at basag. Sa gitna ng lahat ng basura sa buhay ko, ikaw yung isang bagay na nagparamdam sa akin na baka may pag-asa pa. Na baka pwede pa akong magtiwala ulit. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa kadiliman. Ang tanga-tanga ko. Paulit-ulit na lang. Nagtiwala ako noon, nasira ako. Nagtiwala ako ngayon, nasira na naman ako. Marco, please, wag mong sabihin yan, pakiusap ni Sol, inaabot ang kanyang braso. Pero iniwas ni Marco ang kanyang braso na para bang napapaso. Ang haplos na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay isa na ngayong paalala ng panluloko. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Tanong niya, tumingin muli kay Sol, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi niya hahayaang tumulo. Nung gabing iyon nung sinabi ko sa'yo ang lahat pakiramdam ko, sa wakas, may isang taong nakaintindi. Pakiramdam ko, malaya na ako. Yun pala, habang nagbubukas ako ng puso ko sa'yo, tinitingnan mo lang ako, alam mo ang lahat at naglalaro ka lang. Hindi ako naglalaro. Talaga? Kaya pala ang galing mong umarte na walang alam, ano? Ang galing mong umarte na interesado ka. Ang galing mong humalik. Ang huling salita ay halos hindi niya masabi. Lahat pala yun kasama sa plano. Hindi. Lumabas ka na. Ang utos ay malamig at pinal. Natigilan si Sol. Ano? Sabi ko, lumabas ka na, ulit ni Marco, ang boses niya ay walang emosyon. Hindi na siya makatingin dito. Marco, wag naman ganito mag-usap pa tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Marco. Tapos na. Tapos na ang laro mo. Tapos na kung ano man to. Ilang sandali itong hindi gumalaw, umaasa marahil na magbabago pa ang isip niya. Pero ang puso ni Marco ay isa ng bato. Ang sakit ay napakalaki, at ang tanging paraan na alam niya para protektahan ang sarili ay ang magtayo muli ng pader, isang pader na mas mataas, mas makapal, at walang sinuman ang makakapasok. Sa huli, sumuko si Sol. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang malamig na hangin ay muling pumasok. Bago ito tuluyang lumabas, nagsalita ito sa huling pagkakataon, ang boses ay isang bulong na puno ng pagkabigo. Patawad, Marco. Patawad. At isinara nito ang pinto. Hindi lumingon si Marco. Nakatingin lang siya sa harap. Narinig niya ang mga yabag nito palayo. Narinig niya ang isang mahinang hikbi. Pero hindi siya gumalaw. Hinintay niya lang na mawala ang mga tunog. Nang sigurado na siyang wala na ito, doon niya lang pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Isang hiningang may kasamang tunog ng pagkadurog. Ipinatong niya ang kanyang noo sa manibela. Walang luhang tumulo. Pakiramdam niya, tuyo na ang lahat sa loob niya. Wala nang natira. Ang pag-asa. Ang tiwala. Ang munting kaligayahan. Lahat ay naglaho, iniwan siyang mag-isa sa dilim, kasama ang multo ng kanyang nakaraan at ang sariwang sugat ng kanyang kasalukuyan. At sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung paano pa siya babangon. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan, iniwan ang anino ni Sol sa gilid ng kalsada, at nagmaneho papalayo sa sakit, papalayo sa lahat. Ang mga linggo na sumunod ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga araw na walang kulay. Para kay Sol, ang mundo ay naging itim at puti. Ang araw ay sumisikat at lumulubog, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang kanyang buhay ay naging isang walang kaluluwang routine, gigising, magtatrabaho, uuwi, matutulog.
Ang kanyang mga tawag sa mga kliyente ay naging mekanikal. Ang kanyang mga ngiti ay naging mas pilit kaysa dati. Ang bigat sa kanyang dibdib, na panandali ang gumaan, ay bumalik ng may doble-dobleng bigat. Sa bahay, ang katahimikan ay naging isang sandata. Ang kanyang ina, matapos ang gabing iyon, ay hindi na siya kinibo tungkol kay Marco. Ngunit ang bawat tingin nito ay puno ng isang mapait na tagumpay, isang tahimik na isinabi ko sa iyo. Ang kanyang ama naman ay lalong naging malungkutin, na para bang ang sakit ng nakaraan ay muling nanariwa. Si Sol ay naging isang multo sa sarili niyang bahay. Isang multo sa sarili niyang buhay. Hindi na siya bumalik sa Apex Fitness. Ang numero ni Marco ay binura niya sa kanyang telepono, ngunit hindi sa kanyang isipan. Gabi-gabi, bago siya matulog, ang huling mga salita nito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, tapos na ang laro mo. Ang lamig ng boses nito. Ang sakit sa mga mata nito. At ang pagtalikod nito sa kanya sa gilid ng madilim na kalsada. Ang bawat alaala ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Isang Sabado ng hapon, habang ang kanyang ina ay nasa palengke at ang kanyang ama ay natutulog, napagdesisyonan ni Sol na linisin ang kanilang maliit na bodega. Kailangan niya ng isang bagay na pagtutuunan ng pansin. Isang bagay na pisikal. Isang bagay na hindi magbibigay sa kanya ng oras para mag-isip. Ang bodega ay puno ng mga alaala. Mga lumang laruan, mga damit na hindi nakasya, mga sirang appliances. At sa isang sulok, nakatambak ang ilang mga karton na may markang T.E. gamit di Papa. Napabuntong hininga si Sol. Ito ang mga gamit ng kanyang ama mula sa kanyang dating opisina, bago ito napilitang magretiro ng maaga. Binuksan niya ang isa sa mga kahon. Amoy alikabok at lumang papel. Sa loob, nakita niya ang mga lumang libro, mga tropeo mula sa mga bowling tournament, at mga folder. Isa-isa niyang inilabas ang mga ito, pinupunasan ang alikabok. Handa na sana niyang itapon ang mga lumang folder nang isang pangalan ang kumuha ng kanyang atensyon, nakasulat sa isang kupas na label, Vitality Boost. Natigilan siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang folder na ito ang simula ng lahat ng kanilang kalbaryo. Ang unang reaksyon niya ay itapon ito. Sunugin. Burahin ang lahat ng bakas nito sa kanilang buhay. Ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Kuryosidad. O marahil, isang pangangailangan na muling balikan ang sakit, para ipaalala sa sarili kung bakit dapat niyang kamuhian si Marco Villanueva. Dala-dala ang folder, umupo siya sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ito. Sa loob, naroon ang mga polyeto ng kumpanya na may nakangiting mukha ni Marco. Naroon ang mga printout ng mga email. At naroon ang isang makapal na kontrata, ang Key Investment Agreement. Nakita niya ang pirma ng kanyang ama sa bawat pahina. At sa huling pahina, nakita niya ang isa pang pirma sa ibabaw ng pangalang I. Marco Villanueva, C. Ang pirma na sumira sa kanilang buhay. Tinitigan niya ito. Inalala niya ang galit, ang pait. Ngunit ngayon, may ibang emosyon na humahalo. Ang alaala ng mukha ni Marco noong gabing iyon sa convenience store, ang mukha ng isang taong nagsisisi, ng isang taong biktima rin. Yung mga mata mo lagi silang malungkot. Ang mga salita ni Marco ay bumalik sa kanya. Binasa niya muli ang kontrata, hindi na bilang isang galit na anak, kundi bilang isang insurance agent na sanay magbasa ng fine print. Bawat clause, bawat probisyon. At pagkatapos, isang bagay ang napansin niya. Sa dulo ng kontrata, mayroong isang kalakip, isang key-addendum. Ito ay isang maikling dokumento na naglilipat ng malaking porsyento ng investment sa isang key high-risk, high-yield subsidiary. Isang bagay na hindi kailanman papayagan ng kanyang ama, na isang konserbatibong investor. Tiningnan niya ang pirma sa addendum. Ang pirma ng kanyang ama ay naroon. At sa ilalim, may dalawang pirma. Ang isa ay kay Marco Villanueva. Ang isa ay sa isang pangalang pamilyar sa kanya mula sa mga lumang dyaryo, David Lim, C. Pero may mali. Kinuha ni Sol ang kontrata at ang addendum. Inilapit niya ito sa liwanag. Ang pirma ni Marco sa pangunahing kontrata ay malaki, mayabang at puno ng mga kurba. Ngunit ang pirma sa addendum ay tila iba. Mas simple. Mas mabilis. Halos isang sulat kamay lang. May mali. Hindi niya alam kung ano,
pero ang kanyang ang instinct na hinasa niya sa pag-detect ng mga peking claim, ay nagsasabi sa kanya na may mali. Sol, anak. Napatalon si Sol sa gulat. Ang kanyang ama ay nakatayo sa may pintuan ng bodega, ang mukha ay lukot sa pag-aalala. Okay ka lang? Ano yang tinitingnan mo? Tanong ni Mang Lito. Mabilis na itinago ni Sol ang mga papel sa kanyang likod. Wala po, tay. Naglilinis lang po. Ngunit nakita na ng kanyang ama ang pangalan sa folder. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mukha nito. Itapon mo na yan, anak. Lason lang yan sa bahay na to. Tumango si Sol. Opo, tay. Itatapon ko na po. Ngunit nang tumalikod na ang kanyang ama, hindi niya itinapon ang folder. Sa halip, mahigpit niya itong hinawakan. Ang pagdududa sa kanyang isipan ay parang isang maliit na binhi na biglang diniligan. Paano kung hindi si Marco ang may kasalanan? Paano kung, tulad ng sinabi niya, nagtiwala lang siya ng sobra? Isang biglaang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na isinilang hindi mula sa pag-ibig, kundi mula sa isang desperadong pangangailangan na malaman ang buong katotohanan, para sa kanyang pamilya, para kay Marco, at para sa kanyang sarili. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin o sasabihin. Ang alam niya lang, kailangan niyang makita si Marco. Nagmaneho siya papunta sa apartment complex kung saan alam niyang nakatira si Marco. Isang address na minsan niyang hinanap sa internet sa mga gabing hindi siya makatulog. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas habang papalapit siya. Paano kung ayaw siya nitong kausapin? Paano kung ipagtabuyan siya nito? Nang huminto siya sa tapat ng gusali, isang eksena ang sumalubong sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nasa labas si Marco. Ngunit hindi ito papasok sa gate o aalis para mamasyal. Nagbubuhat ito ng mga karton mula sa kanyang apartment papasok sa likod ng kanyang pick-up truck. Ang kanyang mga balikat ay tila mas bumagsak. Ang kanyang mukha ay pagod at walang emosyon. Ang mga galaw niya ay mabagal, mekanikal. Ang huling kahon ay inilagay niya sa truck. Isinara niya ang pinto ng apartment at nilock ito. Tumingin siya sa paligid, isang huling sulyap sa lugar na tinirhan niya. At doon, nakita siya nito. Nakita nito si Sol na nakaupo sa loob ng kanyang kotse, nakatitig sa kanya. Umaalis siya. Aalis na si Marco. At kung hahayaan niya itong umalis ngayon, baka hinding-hindi na niya malalaman ang katotohanan. Bago pa man siya mapigilan ng kanyang sariling pag-aalinlangan, bumaba si Sol ng kotse, hawak ang folder na parang isang kalasag. Pagkakita kay Sol, ang unang naramdaman ni Marco ay hindi galit kundi pagod. Isang malalim, nanunuot na pagod na tila nanggagaling sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng ito. Ang babaeng naging simbolo ng kanyang panandaliang pag-asa at ng kanyang pinakamasakit na pagkabigo. At ngayon, narito na naman ito, sa mismong araw na sinusubukan niyang tumakas muli. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Tumalikod siya at naglakad papunta sa driver's side ng kanyang truck. Ito na iyon. Isang malinis na simula. Bagong syudad, bagong buhay. Walang anino ni Sol, walang multo ng vitality boost. Marco, sandali. Ang tawag ni Sol ay nagpatigil sa kanya, ang kamay niya ay nakahawak na sa pinto ng sasakyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huwag mo siyang pakinggan. Umalis ka na. Please, pagmamakaawa nito. Kailangan nating mag-usap. Dahan-dahan siyang lumingon, ang mukha niya ay isang blankong maskara. Wala na tayong dapat pag-usapan, Sol. Sinabi ko na sayo. Meron, giit nito, lumapit sa kanya, ang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa niya nakikita dati. Hawak nito ang isang manilaw-nilaw na folder. Tungkol dito. Napatingin si Marco sa folder. Ang logo sa gilid, kahit kupas na, ay pamilyar. Vitality Boost. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa kanyang dibdib. Ano yan? Tanong niya, ang boses ay malamig. Isa na namang prop sa laro mo? Dadagdagan mo pa ba ang kasalanan ko? Umiling si Sol, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig sa kanya. Hindi. Marco, nakita ko to, ang kontrata. At may mali. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Mali? Siyempre, may mali.
Ang buong kumpanya, isang malaking pagkakamali. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, sabi ni Sol, ang boses niya ay naging mas apurahan. Ang pirma. Ang pirma mo sa addendum, iba sa pirma mo sa mismong kontrata. At si David Lim nakapirma rin siya. Bakit? Anong papel niya dito? Ang pagbanggit sa pangalan ni David ay parang isang kidlat na tumama kay Marco. Natigilan siya. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng pangalang iyon, sa paligid ng alaala na iyon, ay nagsimulang gumuho. Saan mo narinig ang pangalang iyan? Tanong niya, ang boses niya ay biglang naging garalgal. Nakasulat dito, sabi ni Sol, binuksan ang folder at ipinakita sa kanya ang papel. Chief Financial Officer. Siya ang partner mo, hindi ba? Napatingin si Marco sa papel. Ang dalawang pirma, magkatabi. Ang sa kanya at ang sa trader na tinuring niyang kapatid. Bigla, bumalik ang lahat. Ang sakit. Ang pagkakanulo. Ang kahihiyan. Wala kang alam dyan, sabi niya, sinubukan muling itayo ang kanyang mga pader. Kaya nga gusto kong malaman, giit ni Sol, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Marco, tinanggap ko na kasalanan ko na hindi ko sinabi sa iyo kung sino ako. Pero please, ngayon, hayaan mo akong makabawi. Hayaan mo akong malaman ang totoo. Ang buong katotohanan. Tinitigan ni Marco si Sol. Ang determinasyon sa mga mata nito. Ang folder sa mga kamay nito. Ang sarili niyang puso na pagod na sa pagtatago. Wala na siyang tatakbuhan. Wala na siyang itatago. At sa totoo lang, wala na rin siyang pakialam. Kung aalis siyang sinabi niya ang lahat. Sumandal siya sa kanyang truck, ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim. Si David D. Simula niya, ang pangalan ay lasang abo sa kanyang bibig. Hindi lang siya partner. Hindi lang siya CEO. Siya ang matalik kong kaibigan. Kapatid ang turing ko sa kanya. Sabay kaming nangarap. Sabay naming binuo ang vitality boost mula sa wala. Ang eksena ay nagbago. Dalawang binatang lalaki, si Marco at si David, nakaupo sa sahig ng isang maliit na apartment, napapalibutan ng mga tasa ng kape at mga papel. Bro, ito na yun, sabi ni David, ang mga mata ay nagniningning. Magiging milyonaryo tayo. Tumawa si Marco, naniwala sa bawat salita. Ako ang mukha ng kumpanya, pagpapatuloy ni Marco, ang boses niya ay walang emosyon. Ako ang magaling magsalita, ang magaling mangumbinsi. Pero siya ang utak sa likod ng mga numero. Siya ang maihawak ng pera. Ang tiwala ko sa kanya, buong buo. Blind trust. Napailing siya. Habang abala ako sa pagpapalago ng seles, sa pag-ikot sa buong bansa, hindi ko alam, sa likod ko unti-unti niya nang sinisira ang lahat. Gumawa siya ng mga peking subsidiary. Naglipat siya ng pondo sa mga offshore accounts. At ang mga addendum na iyan. Tumingin siya sa papel na hawak ni Sol. Peke ang pirma ko dyan. Madali lang niyang gayahin. Lahat ng mga high-risk na transaksyon, ipinapangalan niya sa akin. Inihahanda na niya ang pagbagsak ko habang ako, ang tanga, ipinagmamalaki pa siya. Isa pang eksena. Nasa opisina si Marco, galit na hinarap si David. David, anong ibig sabihin ito? Bakit may mga nawawalang pondo? Mumiti lang si David ng malamig. Relax, bro. Ako ang bahala. May problema lang sa accounting. Nang malapit nang sumabog ang lahat, kinausap niya ako, sabi ni Marco. Sabi niya, may problema, pero kaya niyang ayusin. Kailangan lang niya ng access sa lahat ng natitirang assets. At ako, ang pinakamalaking tanga sa buong mundo, pumirma ako. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang susi sa buong kaharian. Ang huling mga salita ay puno ng pagkasuklam sa sarili. Kinabukasan, pagdating ko sa opisina, wala na siya. Wala na ang pera. Wala na ang mga files. Lahat ng ebidensya na magdidiin sa kanya, dala niya. Ang tanging naiwan ay mga dokumentong nagsasabing ako, si Marco Villanueva, ang nag-iisang may kasalanan sa lahat. Nasaan ang mga ebidensyang iyon? Tanong ni Sol, ang boses niya ay isang bulong. Isang hard drive, sagot ni Marco. Isang maliit na external hard drive. Nandoon lahat.
Ang mga totoong bank transfer, ang mga email niya, ang mga recording ng pag-uusap namin. Sinubukan kong hanapin pero parang naglaho na lang siya na parang bula. At ako, naiwan akong harapin ang galit ng lahat. Tumingin siya kay Sol, ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay. Kaya ngayong alam mo na, masaya ka na? Hindi lang ako isang manloloko. Isa rin akong talunan. Isang tanga na naloko ng sarili niyang kaibigan. Sapat na ba yan para sa paghihiganti mo? Katahimikan. Inaasahan niyang aatras si Sol, iiwanan siya sa kanyang pagkatalo. Ngunit muli, ginulat siya nito. Imbes na umatras, humakbang ito papalapit. Ang awa at pag-unawa sa mga mata nito ay mas matindi pa kaysa dati. Hindi ito paghihiganti, Marco, sabi ni Sol, ang boses niya ay matatag at puno ng isang damdaming hindi niya mapangalanan. Ito ay hustisya. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Kailangan nating hanapin ang hard drive na iyon, sabi nito. Napatitig si Marco sa kanya, sa babaeng ito na dapat ay kaaway niya, na ngayon ay nag-aalok ng tulong. At alam mo ba kung nasaan si David Lim? Tanong ni Sol, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Isang matagal nang nakatagong alaala ang biglang pumasok sa isip ni Marco. Isang usapan nila ni David noon, isang biro tungkol sa kung saan sila magreretiro kapag mayaman na sila. Isang lugar na paborito nito. Tumingin siya kay Sol, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang kislap, isang napakaliit, halos hindi makitang kislap, ng pag-asa ang nagsimulang sumilay sa kadiliman. Sa tingin ko, sagot niya. Ang mga sumunod na oras ay isang mabilis at nakakakabang pagkilos. Ang mga karton na naglalaman ng buhay ni Marco ay nanatili sa likod ng kanyang truck. Ang plano niyang pagtakas ay napalitan ng isang desperadong misyon. Sa loob ng isang maliit at masikip na coffee shop, ilang kanto mula sa apartment ni Marco, magkaharap silang nakaupo ni Sol. Ang kanilang lamesa ay puno ng mga tasa ng kape, isang laptop at ang lumang folder mula sa bodega ni Sol. Ang hangin sa pagitan nila ay hindi na puno ng awkward na katahimikan, kundi ng isang kuryenteng pinaghalong kaba at determinasyon. Subik, sabi ni Marco, ang mga mata ay nakatutok sa screen ng laptop. Lagi niyang sinasabi na doon siya titira kapag naka-jackpot na kami. Malapit sa dagat. Malayo sa gulo. Isang taong nagtatago, malamang iba na ang pangalan, sabi ni Sol, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang investigador. Ito ang kanyang mundo, ang paghahanap ng katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. Ano ang mga hilig niya? Mga bisyo. Saan siya madalas gumastos? Nag-isip si Marco. Mahilig siya sa mga mamahaling relo, mga sports car, at mga babae. Laging may bago. Tumango si Sol. May mga social media accounts ka ba ng mga dati niyang kadate? Mga kaibigan. Kahit sino na pwedeng magbigay ng clue. Sa sumunod na 2 oras, naging isa silang team. Si Marco, na may kaalaman sa nakaraan, at si Sol, na may talino sa kasalukuyan. Ginalugad nila ang internet, sinundan ang mga digital na bakas, kinonekta ang mga tuldok-tuldok. Mula sa isang lumang tag photo ng isang babae sa Instagram na may caption na #subiketaway hanggang sa pag-check ng mga public records ng mga bagong negosyo sa lugar. At sa wakas, natagpuan nila. Isang bagong bukas na high-end na bar and restaurant sa Subic Bay na may pangalang The Oasis. Ang may-ari, isang si Daniel Lim. Daniel, bulong ni Marco. Pangalan ng tatay niya. Tiningnan ni Sol ang mga litrato ng bar sa website nito. Magarbo. Mamahalin. Ang uri ng lugar na babagay sa isang taong nabubuhay sa perang hindi kanya. At sa isa sa mga litrato, sa background, nakita niya ang isang lalaki, medyo tumaba, may balbas na, ngunit ang mayabang na ngiti ay hindi maipagkakamali. Siya na nga, sabi ni Sol. Nahanap natin siya. Napatingin si Marco sa screen, at nakita ni Sol ang isang emosyong matagal nang nawala sa mga mata nito, apoy. Kinabukasan, ang biyahe papuntang Subic ay puno ng tensyon. Si Sol ang nagmamaneho ng kanyang lumang kotse, habang si Marco ay tahimik na nakaupo sa tabi niya. May plano sila, ngunit manipis ito at mapanganib. Ano nang gagawin natin kapag nandoon na? Tanong ni Marco.
Kakausapin natin siya, sagot ni Sol, ang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Pero hindi bilang mga kaaway. Kakausapin ko siya bilang isang potential investor. Napatingin si Marco sa kanya, naguguluhan. Marco, 5 taon kang nagtago. Malamang kampante na siya. Ang kailangan natin ay isang bagay na mas mahalaga pa sa pera niya, ang kanyang ego, paliwanag ni Sol. Gagamitin ko ang mga natutunan ko sa pagbebenta. Papaniwalain ko siya na interesado akong mag-invest sa bar niya, na gusto kong maging business partner. At kapag nakuha ko na ang tiwala niya, doon natin siya hulihin. Paano? Kailangan nating ipaamin sa kanya ang lahat, sabi ni Sol. At kailangan nating i-record yon. Nang gabing iyon, pumasok si Sol sa Deosis. Nag-iisa. Si Marco ay naghihintay sa kotse, ilang metro ang layo, ang kanyang telepono ay naka-standby. Ang lugar ay eksakto sa inaasahan niya. Malakas na musika, mga mamahaling ilaw at mga taong mayayaman. Nagpanggap si Sol na isang mayamang negosyante mula sa Maynila. Nag-order siya ng pinakamahal na alak at sinabi sa manager na gusto niyang makausap ang may-ari tungkol sa isang e-business proposal. Pagkalipas ng 10 minuto, isang lalaki ang lumapit sa kanyang lamesa. Si David Daniel Lim. Good evening, miss. I heard you were looking for me, sabi ni David, ang ngiti ay puno ng yabang at interes. Ngumiti pabalik si Sol, isang ngiting pinraktis niya ng paulit-ulit. Marisol Reyes. And yes, I've been hearing a lot of good things about this place. I might be interested in expanding the portfolio. Nakinang ang mga mata ni David. Umupo ito sa tapat niya. Well, you came to the right place. Sa sumunod na kalahating oras, ginamit ni Sol ang lahat ng kanyang galing. Nagtanong siya tungkol sa kita ng bar, sa mga plano nito, sa igaling kinang may-ari. Pinuri niya ang talino nito sa pagnenegosyo. Bawat papuri ay isang pain, at si David, na uhaw sa pagkilala, ay kinagat ang lahat. Alam mo, may karanasan na ako sa ganitong industriya, pagmamayabang ni David, medyo lasing na. May dati akong kumpanya, mas malaki pa dito. Vitality Boost. Narinig mo na ba? Nagkunwari si Sol na nag-iisip. Parang pamilyar. Yun ba yung nalugi? Tumawa si David. Well, yun ang official story. Ang totoo, kinailangan ko lang mag-rebrand. Alam mo na, para makaiwas sa mga buwis at sa mga sakit ng ulo. Tumingin ito sa paligid at bumulong, ang partner ko kasi noon, magaling lang magsalita, pero walang alam sa pera. Ako ang nagpalago ng lahat, pero siya ang nakakuha ng lahat ng credit. So, kinuha ko lang ang para sa akin. Naramdaman ni Sol ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono sa ilalim ng lamesa at pinindot ang record button na nakakonekta sa telepono ni Marco. Talaga, sabi ni Sol, ang boses niya ay puno ng pagkukunwaring paghanga. Ang galing mo naman. Paano mo iyon ginawa? Simple lang, sabi ni David, lalong yumabang. Ipinasa ko sa kanya ang lahat ng sisi. Mga peking dokumento, mga peking pirma. Habang hinahabol siya ng lahat, ako, nagbabakasyon na sa Maldives. Madali lang lokohin ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Pati ang mga ebidensya, nakuha mo, tanong ni Sol. Ngumisi si David. Lahat. Nasa isang maliit na hard drive. Ang aking insurance policy. Nakatago sa safe ko sa opisina. Isang malamig na tagumpay ang gumapang sa ugat ni Sol. Nakuha niya. Nakuha niya ang pag-amin. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng susunod na hakbang, isang anino ang tumabon sa kanilang lamesa. Talaga, David? Ganoon kadali? Natigilan si David. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa likod niya si Marco. Ang mukha ni Marco ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy. Marco, nautal na sabi ni David, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo dito? Kinukuha ko lang din ang para sa akin, sabi ni Marco. At sa likod ni Marco, lumitaw ang isa pang tao. Isang babaeng hindi inaasahan ni Sol. Ang kanyang ina. Si Tita Elena. Nakatayo si Tita Elena, ang mukha ay puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala.
Sinundan pala siya nito. Ang pag-aalala nito bilang isang ina ay mas malakas kaysa sa galit nito. At narinig nito ang lahat. Natarantang tumayo si David. Security, sigaw niya. Huli na, David, sabi ni Sol, tumayo na rin siya. Ang telepono ay nakataas, ang recording ay malinaw na naglalaro pabalik, madali lang lokohin ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ni David mula sa pagkagulat patungo sa purong galit. Itinulak niya ang lamesa at sinubukang tumakbo. Ngunit humarang si Marco sa kanyang dinaraanan. Tapos na ang laro mo, David. Sa mismong sandaling iyon, ang mga pulis, na tinawagan ni Marco bago pa man siya pumasok, ay pumasok na sa bar. Ang gulo at ingay ay napalitan ng isang biglaang katahimikan, habang ang lahat ay nakatingin sa eksenang nagaganap. Ang hustisya, na matagal nang natutulog, ay sa wakas ay dumating na. Ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay David Daniel Lim at ang paglilinaw sa pangalan ni Marco Villanueva ay mabilis na kumalat. Lumabas ito sa telebisyon, sa mga dyaryo at sa social media. Ang kwento ng pagkakanulo at ang matagal ang hinihintay na hustisya ay naging usap-usapan. Para sa mundo, isa lang itong nakakaintrigang istorya. Ngunit para kay Sol, ito ang katapusan ng isang mahabang, madilim na kabanata ng kanilang buhay. Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa labas, kundi sa loob ng kanilang tahanan. Isang hapon, ilang araw matapos ang insidente sa Subic, nakaupo si Sol sa kanilang sala, pinapanood ang balita. Biglang lumabas sa screen ang mukha ni Marco, kinakapanayam ng isang reporter. Villanueva, ano po ang nararamdaman ninyo ngayong malinis na ang pangalan ninyo? Tanong ng reporter. Sumagot si Marco, ang kanyang mukha ay kalmado, pero ang mga mata ay may bagong liwanag. Masaya, pero higit sa lahat, mapayapa. May mga sugat na kailangan ng panahon para maghilom. Ang mahalaga na simulan na natin. Sa gitna ng panayam, lumabas ang ina ni Sol mula sa kusina, may dalang isang tasa ng tsaa. Tumigil ito sa likod ng sopa at nanood. Walang nagsasalita, ngunit alam ni Sol na nakikinig ang kanyang ina sa bawat salita. Nang matapos ang balita, dahan-dahang umupo si Tita Elena sa tabi ni Sol. Ilang sandali itong natahimik, ang mga mata ay nakatitig sa blankong screen ng telebisyon. Anak, simula nito, ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Napalingon si Sol, gulat. Patawarin mo ako sa lahat, pagpapatuloy ni Tita Elena, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang galit ko ang pait, binulag ako nito. Hindi ko nakita ang katotohanan. Ang nakita ko lang ay ang sakit natin at idinamay kita. Tumingin ito kay Sol, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at sakit. Dapat nakinig ako sayo. Dapat nagtiwala ako sayo. Niyakap ni Sol ang kanyang ina. Isang yakap na matagal na nilang hindi nagagawa. Sa yakap na iyon, ang lahat ng pader na itinayo ng sama ng loob sa pagitan nila ay gumuho. Naiintindihan ko po, manaiintindihan ko. Ang tunay na paghilom ng kanilang pamilya ay nagsimula sa araw na iyon. Ngunit may isa pang sugat na kailangang gamutin. Kinabukasan, nagulat si Sol nang sabihin ng kanyang ina na may pupuntahan ito. Hindi nito sinabi kung saan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal si Sol, bumalik ang kanyang ina. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito si Marco. Nakatayo si Marco sa kanilang pintuan, tila nag-aalangan, hawak ang isang bayong ng mga prutas. Ang puso ni Sol ay tumalon. Si Tita Elena ang unang nagsalita. Lumapit ito kay Marco. Marco, iho, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Wala akong ibang masabi kundi pasensya na. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nasabi at nagawa ko. Tinitigan ni Marco si Tita Elena. Isang matagal na titig. At pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naiintindihan ko po, tita. Lahat po tayo nasaktan. Salamat, iho, sabi ni Tita Elena, ang mga luha ay dumaloy na. Salamat sa hindi mo pagsuko sa anak ko. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ng kanyang ama. Lumabas si Mang Lito, nakatayo ng mas tuwid kaysa dati, ang mukha ay kalmado. Naglakad ito papalapit, hindi kay Sol o sa kanyang asawa, kundi diretso kay Marco. Natigilan ang lahat. Inilahad ni Mang Lito ang kanyang kamay. Walang salitang binitawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat,
pasasalamat, pagtanggap at paggalang. Tinanggap ni Marco ang kamay. Ang pag-uusap ng dalawang lalaki ay naganap hindi sa salita, kundi sa isang mahigpit na pag-shake ng kamay. Isang pag-amin sa nakaraan at isang pagbubukas ng pinto para sa hinaharap. Iyon ang araw na tuluyang gumaan ang hangin sa loob ng kanilang bahay. Ang multo ng Vitality Boost ay sa wakas, tuluyan ng naglaho. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal, isang bagong uri ng normal. Ang ama ni Sol, na may bagong sigla, ay nagsimulang mag-alaga ng isang maliit na hardin sa kanilang bakuran. Ang kanyang ina ay mas madalas nang humingiti. Si Sol, sa kabilang banda, ay nakahanap ng bagong kumpiyansa sa kanyang trabaho at sa kanyang sarili. Si Marco naman, hindi na niya itinuloy ang pag-alis. Ipinagpatuloy niya ang pamamahala sa Apex Fitness, ngunit mayroon ng bagong misyon. Nag-organisa siya ng mga libreng seminar tungkol sa financial literacy, at kung paano makakaiwas sa mga investment scam, gamit ang sarili niyang karanasan bilang isang masakit, ngunit makapangyarihang aral. Ang relasyon nila ni Sol ay dahan-dahang namukadkad. Wala nang kasinungalingan, wala nang itinatago. Ang kanilang pundasyon ay hindi na binuo sa pagdududa, kundi sa pagtitiwala na sinubok ng panahon. Isang gabi, dumalo sila sa kasal ng isa sa mga kaibigan ni Sol. Ang lugar ay puno ng mga ilaw, bulaklak at masayang tawanan. Habang nagpapatugtog ang isang malamyos na kanta, hinila siya ni Marco papunta sa dance floor. Ipinulupot ni Marco ang kanyang mga braso sa baywang ni Sol, habang si Sol naman ay ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat nito. Dahan-dahan silang sumayaw sa saliw ng musika. Naaalala mo ba nung unang beses kitang makita? Bulong ni Marco. Ngumiti si Sol. Paano ko makakalimutan? Gusto kitang sakalin noon. Tumawa si Marco, isang malayang tawa na umalingaw sa puso ni Sol. Ako naman, ang naaalala ko lang ay ang mga mata mo. Ang lungkot. Sumandal si Sol sa kanyang dibdib, nilalasap ang bawat tibok ng kanyang puso. Marami lang sigurong pinagdadaanan. Alam ko, sabi ni Marco. Itinaas niya ang baba ni Sol para magtama ang kanilang mga mata. Ang mga ilaw mula sa paligid ay sumasayaw sa kanyang mga mata, lumilikha ng mga maliliit na bituin. Pero ngayon bulong ni Marco, ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamahal. Sa wakas, nakikita ko na. Ang saya. Ang kinang. Yung kinang na matagal ko nang gustong makita. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa gitna ng dance floor, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, dahan-dahan siyang hinalikan ni Marco. Isang halik na hindi na nagtatanong, hindi na nagdududa. Isang halik na puno ng katiyakan, ng kapayapaan, at ng isang pangako. Habang magkayakap sila, napatingin si Sol sa paligid. Nakita niya ang kanyang mga magulang na masayang nag-uusap sa isang lamesa. Nakita niya ang mga kaibigan niyang tumatawa. At naramdaman niya ang init ng mga braso ni Marco na nakapalibot sa kanya. Hindi madali ang magpatawad, naisip ni Sol. Ang landas patungo dito ay puno ng luha, galit at pagkabigo. Ngunit minsan, sa pagpapatawad sa iba, doon mo rin pala matatagpuan ang kapatawaran para sa iyong sarili. At iyon, naintindihan niya ngayon ang simula ng lahat. Ang tunay na pangalawang simula. Sige po. Naiintindihan ko. Heto na ang huling mensahe, isinulat ayon sa lahat ng iyong mga tagubilin, isang malinis na script para sa isang narrator. At dito nagtatapos ang kwento ni Sol at Marco. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagsama sa amin sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-asa at pag-ibig. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bigat ng bawat luha ni Sol at ang pait ng bawat pagsisisi ni Marco. Isang paalala na tayong lahat, sa iba't ibang paraan, ay may dalang mga multo ng nakaraan. Ang kwentong ito ay isang paanyaya na maniwala sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang para sa mga taong nakasakit sa atin, kundi lalo na para sa ating mga sarili. Ito ay isang pangarap na sa kabila ng mga pagkakamali at pagkabigo, laging may puwang para sa isang pangalawang simula. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang maliit na bahagi nito na nanatili sa iyong puso. Kung napangiti ka, napaiyak o napaisip, nais naming marinig ang iyong kwento. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat.